Kasalukuyan nakatigil sa gitna ng kalsada ang kotseng minamaneho ni Michael nang mabataan niya isang babaeng abala sa paglalako ng kakanin. Isa-isa nitong kinakatok ang pinto ng mga sasakyang pansamantalang nakatigil sa mahabang traffic. Dahil maganda at maayos ang itsura ng babae, nakangiti itong pinagbubuksan ng bintana ng bawat sasakyang kinakatok nito. Ibang klase. Napaawang ang mga labing sabi niya. Maya-maya pa'y natanaw niyang papalapit to sa kanyang sasakyan, kaya agad niyang ibinaba ang bintana ng kotse at hinintay na makalapit ang dalaga. Sir, baka po gusto ninyo ng biko. Alok nito sa kanya. Sige, bibilin ko na lahat yan para hindi ka na mabilad sa araw. Nakangiting sabi niya habang inaabot ang buong 1,000. Nako sir, wala po akong ipapanukli dyan. Nakakunot ang noong sagot nito. Bahagya siyang napangiti. It's okay, keep the change. Anya na binuhay na makina ng kotse na mapansin ang unti-unting pag-usad ng mga sasakyan. Nako sir, nakakaya naman po sa inyo. Anitong lumingaling nga sa paligid na Nimoy may hinahanap. Sir, wait lang po magpapalit lang po ako. Anito't mabilis ang nagpatakbo, patawid sa kabilang kalsada. Ngiti-ngiti niyang pinausad ang sasakyan. Tanaw niya pa mula sa side mirror ang tangkang paghabol sa kanya ng babae na kinakaway pa ang hawak na perang pinapalit, pero hindi na niya ito hinintuan. Hanggang sa opisina'y napapangiti pang binata na agad namang napansin ng kanyang sekretary na si Miguel. Bossing, ngayon lang kita nakitang umiti ng ganyan na. Biro pa nito. Anong sinasabi mo dyan? Ba't naman akong ngingiti? Patay mali siyang tanong niya. Sus, kanina pa kaya kita pinagmamastan. Nangingiti ka mag-isa eh. Anito't lumapit na sa mesa. Inilapag ang dalang papeles na kailangan niyang pirmahan. Hoy, nawawalan ka na ng paggalang sa akin ha? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang boss mo. Kunway singhal niya sa kaibigan sabay kabig sa mga papeles na pipirmahan niya. Hindi na siya inabala pa ni Miguel na bumalik na rin sa sariling mesa. Sanay na ang mga tauhan niya sa kanya. Once na hinawakan na niya ang mga papeles, wala nang pwedeng umistorbo pa sa kanya. Para sa kanya, mahalaga ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, kaya dapat lang nagamitin to ng tama. Kadalasan nalilipasan siya ng gutom sa sobrang pagtatrabaho, kaya malimit din siya magkasakit. Mag-aalas 10 na lumabas ng opisina si Michael. Tanging siya na lamang at ang mga gwardya, ang tao sa kumpanya. Sanay na ang mga ito sa kanya. Sinasadya niya kasing pagurin ang sarili sa maghapon, para pagdating sa bahay madali siya makakatulog. Habang binabaybay ang kalsada, palingalinga si Michael. May kung anong gustong makita ang mga mata niya. Hanggang sa matanaw niya ang isang pamilyar na mukha na isang babae na nakapwesto sa tabi ng isang poste. Sa harapan nito ay may maliit na mesang may nakapatong na basket na natatakpan ng telang puti. Aba, nag-OT pa talaga siya. Nangingiting sabi pa niya. Agad hinanapan niya ng parking area ang sasakyan, tsaka niya tinungo ang pwesto ng dalaga. Magkano pong balot? Bungad niya na bahagyang nagpatigil sa dalaga. Napatingala ito sa kanya at gano'n na lang ang panalaki ng mga mata nito nang mamukhaan siya. Sir, di ba kayo po yung may sukli? Anito na halatang nabahala nang makita siya. Nilitian niya ito bilang tugon. Nako sir, sorry po. Pinambili ko po kasi ng balot yung sukli ninyo. Akala ko po kasi bukas ulit tayo magkikita kaya po ginawa ko munang puhunan yung pera ninyo. Pasensya na po sir. Aniya na sunod-sunod ang pagyuko sa harap ng binata at halatang hiyang-hiya. So, paano ba yan? Kukunin ko pa naman yung sukli ko sa'yo. Kunway sabi niya, naralo pang nagpapula sa mukha ng kaharap. Nahihiyang inilabas ng dalaga ang laman ng bag at inilapag sa mesa. Mariin pa itong napapikit na makita ng iilang pirasong buong 20 pesos at mga barya. Patay mali siya namang nanood lang ang binata sa ginagawa niyang pagbibilang. So, ano na? Kunway naiinip ng tanong niya. Alanganing tumayong dalaga, muling humingi ng paumanhin sa kanya. Sorry po sir, kulang na po talaga yung perang hawak ko eh. Kung gusto niyo po, kunin niyo na lang po itong mga balot na tinda ko. Ani at pinuhat ang basket at iniabot sa kanya. Wow! Gusto mo ba akong patayin? Ipapakain mo sa akin lahat ng yan? Kunway sabi niya. Nahihiyang muling ibinaba ng dalaga ang basket sa lamesa. Kung gusto niyo po, lilinisin ko na lang po yung bahay ninyo na 1 linggo para makabayad po ako. Tapos pag nabuo ko na po yung pera, ibabalik ko rin po sa inyo. Pakiusap ng dalaga. Sige, madaling naman akong kausap eh. Dumukot siya sa bulsa ng suot niyang coat, tsaka nilabas ang isang tarheta. Here's my address.
Hihintayin kita bukas ng umaga. Aniya matapos isulat ang address ng kondo sa likuran ng tarheta. Okay po, sir. Alanganing sagot ito na bahagya pang ngumiti sa kanya. Good. Seryosong sagot niya. Kinabukasan nagising si Michael sa sunod-sunod na pagtunog ng buzzer. Hay, sino ba yan? Pupungas-pungas sa tinungo niya ang pintuan. Isang malakas pang tili ang tila nagpagising sa kanya sa nabungaran niyang babae sa labas ng pintuan. Nakatakip ang mga kamay nito sa sariling mukha na parang di siya ibig tingnan. Dahan-dahan ang ibinaba ang paningin sa kanyang sarili at halos lumawa ang mga mata niya na makitang halos hubad na niyang katawan. Natataranta namang itinulak niya pasara ang pinto. Mabilis siya nagbihis bago niya muling hinarap ang dalaga. Pasensya ka na. Nawala sa loob ko na ngayon ka nga pala pupunta. Sabi niya habang mabilis na ipinupulupot isa-isa ang maruruming damit na nakakalat sa sofa. Ako na lang pong bahala magligpit ng mga yan, sir. Anito na nakikuha na rin ng mga damit na nagkalat sa silid. Medyo magulong bahay ko eh. Busy pa kami sa opisina. Dagdag pa niya kasabay ng pagliligpit ng iba pang kalat. Sir, ituro niyo na lang po sa akin kung nasa na mga papalinis ninyo at ako na pong bahala. Lalo pang na-amaze si Michael sa kakaibang ugali ng dalaga. Di man lang niya ito nakitaan ng kahit anong konting pagdududa sa kanya. Ano nga palang name mo? Agad niyang tanong na mapansin ng dalaga ang pagkakatitig niya rito. Bahagya itong umiti at saka sumagot. Yasmin po. Napansin niyang tila nakaramdam ng hiyang dalaga, kaya agad niyang nilahad ang kanyang kamay at saka niya ipinakilala ang sarili. Michael. Aniya at saka muling inamba ang kamay. Nakangiti naman nakipagkamay ang dalaga. Habang naglilinis, tahimik lang na nakaupo si Michael sa sofa na kunwari abala sa pagbabasa ng magazine. Sa gilid ng kanyang mata, lihim niyang sinusulyapan ng dalaga. Hanggang sa mahuli siya nito. Sir, may papalinis po ba kayo? Tanong nito. Tila nalunok niya ang sariling dila sa sobrang pagkabigla. Agad siyang tumayo at sumeryoso ng tingin sa dalaga. Mukhang marami pa kasi sa banda rito. Aniya na bahagya pang idinampi ang dulo ng mga daliri sa mesa. Agad naman lumapit ang dalaga. Pinunasan ng basahan ng gawing itinuro niya. Kung san-san pa nagturong lalaki, agad niyang sinusundan ng punas. Hanggang sa mahilo na siya at aksidenteng natabag niyang mamahaling figurine na dumiretsyang bumagsak sa lapag. Napaawang ang mga labi niya, sabay sulyap sa gawing kinatatayuan ng binata. Baka sa mukha nitong pagkabigla. Sorry po, sir. Alanganing sabi niya. Nagsalubong ang mga kilin ng binata habang isa-isang pinupulot ang nabasag na pikurin. Wala itong imik hanggang sa mapulot na nito ang pinakahuling piraso at saka tumayo at lumapit sa kanya. Did you know how much it's worth? Seryoso ang mukha nito na halatang nagpipigil lang ng galit. Sorry po, dagdag na lang po sa babayaran ko. Pasensya na po, nahilo lang po kasi ako eh. Ani at bahagya pang iniyok ang ulo habang kaharap ang binata. Tila natigilan naman si Michael nang maalalang hindi pa nga pala sila kumakain ng tanghalian. Unti-unti ikinalaman nito ang sarili bago muling magsalita. Okay, fine. Idadagdag ko sa utang mo. Katumbas to ng 10 beses mong pagsama sa kain sa pagkain. Aniya na tumalikod na at tumiretso sa trash can malapit sa pinto ng banyo. Tara, simulan mo na ang pagbabayad ngayon. Dugtong niya na agad nang nahilang isang braso ng dalaga palabas ng pintuan. Saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ng dalaga. Sasamahan mo lamang kung kumain. Anito na nagmamadali na hinila siya pasakay ng elevator. Tahimik lang si Michael habang kumakain, habang si Yasmin naman halatang nagmamadali sa pagkain. Panay-panay ang pagsubo nito, bagay na agad namang napansin ng binata. Gutom lang ba yan? O talaga nagmamadali ka? Aniya na ibinaba ang hawak na kutsara. Tanghalian na po kasi, kailan ko na pong umangkat ng kakaning ibebenta ko. Anito at patuloy lamang sa pagkain. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit ikaw lang kumakayod para sa kanila? Nainteresaduhang tanong niya. Natigilan sa pagsubong dalaga at dahan-dahan nabitawan ng hawak na kutsara. Wala na po kami mga magulang. Kasama po sila sa namatay ng bagyong Yolanda. Kami na lang pong dalawa ng kapatid kong si Ivan ang natira. Nakikitira po kami ngayon kay Lola Bebang, yung matanda pong kumapkop sa amin. How tragic. I am sorry to hear that. Aniya na halatang naapektuhan sa istorya ng dalaga. Sige po sir, kailangan ko na pong umalis. Akmang tatayo na to nang pigilan niya ang isang kamay.
Next time, wag kang basta-basta maniniwala at sumasama sa mga taong hindi mo palubos na kilala. Delikado ng panahon ngayon. Seryoso mukhang sabi niya habang nakatingin sa dalaga. Hindi naman po kayo mukhang masama, sir. Nahihiya pang sabi nito. Basta next time wag kang basta sasama, okay? Dugtong pa niya. Marahang tumango ang dalaga. Nagmamadaling lumabas ng restaurant. Naiwan si Michael na napaawang ang mga labi. Pagbalik sa bahay, alumpiit sa upuhan si Michael. Nakakonsensya siya sa ginawa niyang pananampala sa sitwasyon ng dalaga. Di niya akalaing ganoon kaimportante ang oras para dito. Agad niyang tinawagan ng kaibigan at kanyang secretary na si Miguel. Hello? Hindi kita boss ngayon, walang pasok sa opisina. Bakit ka tumatawag? Agad nabungad nito. Ayos kung sabihin ko sa iyong, meron na akong ipapalit sa pwesto mo. Ganting sagot niya. Boss naman, di na mabiro. Biglang kabig ni Miguel. Gusto ko ng biko. Bilan mo ako doon sa bandang EDSA. Isisend ko sa yung picture ng babaeng naglalako. Siya lang ang bibilhan mo, okay? Wow! May suki ka pa talaga Ilan bang bibilhin ko? Lahat ng tinda niya, bilhin mo. Mariing utos niya. Boss! Nagtatakang tanong ni Miguel. You heard it right. Yun lang. At agad na niyang ibinaba ang phone. Napawang ang mga labi niya habang binabalikan ang unang pagkikita nila ng dalaga. Di nito alintana ang mainit na sikat ng araw at ang bigat ng basket na bitbit sa kalsada. Tila hindi niya ito nakitaan ng kahit konting reklamo. Niwala rin tong kaarte-arte sa katawan. Kahit pa nga, humahampas na sa mukha nitong mahaba nitong buhok. Habang nililipad ng malakas na hangin, patuloy lang ito sa paglalako ng kakanin. Iba talaga siya. Kung ibang babae lang yun, hindi mo mapapahawak ng basket ng kakanin. At lalong hindi sila papayag na guluhin ng hangin ng kanilang mga buhok. Ani ang kinakausap ang sarili. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Nag-text si Miguel. Nagawa na raw nitong pinagagawa niya. Agad niya itong nireplyan upang ipamahagi sa mga batang kalye ang kakaning pinabili niya. Hindi na nagtaka si Miguel sa pinagawa niya dahil alam naman ito na hindi siya kumakain ng mga kakanin. Gumuhit ang ngiti sa mukha niya matapos mag-text sa kaibigan. Siguro naman bawi na ako sa iyo ngayong araw, Yasmin. Nangingiting bulong niya sa sarili. Nabaling ang atensyon niya sa loob ng bahay. Naratang umaliwalas matapos ayusin ni Yasmin. Ngingising-ising sinapat niya pa, isa-isa ang mga muebles para ma-check kung gaano to kalinis. Ibang klase. Muling sambit niya. Tila naging ekspresyon na niya mula na makilala niyang dalaga. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at akmang magte-text nang maalala niyang wala nga pala siyang phone number ng dalaga. Nailing na muli niya itong ibinalik sa kanyang bulsa, tsaka patihayang nagpatihulog sa kama. Hays, Yasmin, Yasmin, Yasmin. Bakit pa ginugulo mong isip ko? Usal niya habang ang tingin tila tumatagos sa kisame. Kinabukasan, masiglang bumangon mula sa higaan si Michael. Pakanta-kanta pa ito habang naliligo at naging sa pagpasok sa opisina. Panay ang tango at ngiti niya sa bawat empleyadong nakakasalubong niya. Bagay na hindi niya normal na ginagawa. Kaya halos napakunot ang noon ng lahat ng malampasan niya. Wow, good mood again. Nakangising bungad sa kanya ni Miguel na nooy nakatanaw sa kanya. Hoy, sumusobra ka na sa pambabastos sa akin Pwede ba magbigay galang ka nga sa boss mo? Singhal niya kay Miguel sabay tapik sa tiyan nito. Boss naman, di ka na mabiro. Bawi nito sabay tayo at kunway minasahe sa likuran niya. Bahagyang napangisi si Michael. Natatandaan mo ba yung pinagbilhan mo ng biko? Tanong niya na bahagya pang lilingon si Miguel na naoy bahagyang natigilan sa ginagawa. Yung magandang chick? Kunot ang noong tanong nito. Pwede ba? Huwag mo nga siyang tinatawag ng ganyan. Yasmin ang pangalan niya. Singhal niya rito. Gumuhit ang pilyong ngiti sa mukha ni Miguel. Tila naiinteresaduhang naupo pa sa harapan ng mesa. At seryosong inabangan ang susunod pang sasabihin niya. Gusto kong tulungan mo siya. Seryosong sabi niya. Napakunot noon naman si Miguel. Don't tell me araw-araw kong papakiwan ng tinda niyang kakanin. Of course not. Gusto kong hanapan mo siya ng pwesto dito sa opisina. Aniya. Pero bakit ako? Ikaw naman yung boss, hindi ba? Bakit di ikaw magbigay ng pwesto sa kanya? Naguguluhang tanong nito. Hindi niya kailangan malaman na akong tumutulong sa kanya dahil sigurado akong tatanggi yun. Mabilis sa sagot niya. Saan ko naman siya lalagay na hindi kanya makikita? Kunot ang noong tanong ni Miguel. Saan ba ako hindi pumupunta sa bahagi ng company? Aniya na tila may biglang naisip. Nagtama ang paningin nila ni Miguel at kapwa napangiti.
Agad nang umalis si Miguel para hanapin ang dalaga, pero bigo siyang makita ito. Ayon sa mga nakausap niyang kasamahan nitong tindera, hindi daw nila ito nakita buong maghapon. Napabuntong hininga na lang si Michael sa ibinalita ni Miguel. Tila bumigat ang pakiramdam niya kaya nagpasya siyang umuwi na lamang ng maaga. Habang binabaybay ang kalsada pa uwi, palingalinga pa siya. Tila nagbabakas sakaling mamata ng dalaga, ngunit bigo rin siyang makita ito. Mag-iisang linggo na nang huli niyang nakita si Yasmin, ngunit wala pa rin siyang balita tungkol dito. Tila walang kabuhay-buhay na tumayo siya sa kama at nagtungo sa banyo. Ilang segundo niyang tinitigan ang sarili sa salamin habang ang toothbrush kasalukuy nakasubo sa kanyang bibig. Nasaan ka na ba kasi, Yasmin? Tila desperadong sambit niya pa. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya ng banyo. Tinungo ang kusina. Maghahanda na sana siya ng agahan nang biglang tumunog ang buzzer. Asar na tinungo niya ang pinto. Ano ba naman, Miguel? Ang aga-aga. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin niya nang mabungaran ang hindi inaasahang bisita. Halos manlaki ang mata niya na mabungaran ang dalaga. Yasmin? Hindi niya maitago ang pagka-excite na makita ang dalaga. Natatarantang nilawagan niya ang pagkakabukas ng pinto at pinatuloy niya ito. Kamusta ka na? Akala ko hindi ka na babalik. Agad nang tanong niya. May isang salita po ako, sir. Hindi ko po kayo tatakbuhan. Tila pilit ang ngiting sabi nito. May iba namang nararamdaman si Michael sa pananahimik ng dalaga, kaya agad siyang naupo malapit sa kinaupuan nito. Are you okay? Ilang araw kitang di nakita sa kalsada. May problema ba? Nagtaas ng paningin ng dalaga at nagkasalubong sila ng tingin. Kitang-kitang lungkot sa mga mata nito na tumatagos sa puso niya. What's wrong? May nangyari ba sa inyo? Muli niyang tanong. Okay lang po ako, sir. May konti lang pong problema pero kaya ko na po yun. Sagot nito na halatang pinasisigla lamang ang pagsasalita at nagsimula na magligpit ng kalat. Ako nang bahala dyan. Tulungan mo na lang ako magluto ng almusal. Aniya na agad hinilang isang kamay ng dalaga patungo sa kusina. Tila wala namang emosyon na sumunod lang ang dalaga. Wala silang kibuan habang nagluluto. Sunod lang to ng sunod sa kung anong iutos niya na animoy wala sa kanyang sarili. Yasmin! Sigaw niya rito ng aktong hahawakan itong mainit na kasirola. Agad niyang hinilang braso nito papalayo sa kalan at mahigpit niya itong niyakap. Ano ba kasing problema mo? Tanong niya na hindi pa rin umiimik na dalaga. Dahan-dahan niyang itinulak papalayo ang dalaga habang ang kanyang mga kamay na natiling nakahawak sa magkabilang nitong balikat. Yasmin! Singhal niya rito na tila nagpagising sa dalaga. Ano po yon, sir? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Napailing na lang siya sa kakatuwang kinikilos ng dalaga. Kumain na tayo. Baka nagugutom ka lang. Aniya, na inalalayan ang dalaga paupo sa silya malapit sa mesa. Na matapos kumain nagpaalam ng dalaga dahil kailangan pa rin itong mag-angkat ng paninda. Lihim niyang silandan ang dalaga hanggang sa pagpunta nito sa angkatan ng kakanin. Pero hindi pa man nagtatagal ang dalaga sa loob, narinig na niyang ingay na nagtatatalak na babae, habang tinutulak palabas ng gate si Yasmin. Mula sa kinatatayuan niya, dinig na dinig niya ang boses ng babaeng galit na galit kay Yasmin. Dahil sa ingay nakuha nitong atensyon ng mga taong kumakain sa karinderya, at pati na rin ang mga tricycle driver na nakapila malapit sa sakayan. Isa-isa itong nakaisyoso hanggang sa tuluyan ng mapaligiran ng tao si Yasmin. Nakikiusap po ako, Aling Lolen. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na oras. May babalik ko rin po yung perang nagastos ko. Aniya na halos lumuhod na sa pagmamakaawa sa kausap. Ay naku, Yasmin. Sawang-sawa na ako sa pakiusap mo. Ang kapal na mukha mong bumalik pa dito matapos mong gastusin ang benta ng paninda ko. Balasubas ka. Lumayas ka dito kung ayaw mong ipapulis kita. Narinig niyang sigaw ng babae. Nagmamadaling tumawid siya ng kalsada at tinawi niyang ibang tao upang saklolohan si Yasmin. Naaktuhan niyang pagluhod at pagkapit ito sa binti ng babae habang nagmamakaawa. Yasmin! Sigaw niya na halos yumanig sa buong paligid. Napatingin ang lahat sa kanya habang malaki ang mga hakbang na tinungo niyang kinaroroonan ng dalaga. Tumayo ka dyan. Mariing sabi niya na ang mga matalim na nakatuon sa babaeng kanina lang ay nanghihiya kay Jasmine. Hindi pa rin tumitinag si Yasmin na nooy nakayuko habang umiiyak na nakayakap sa kanang binti ng babae. Sinabi ng tumayo ka dyan eh. Muling sigaw niya kasabay ng paghina ng isang kamay ng dalaga na agad namang napatayo.
Hindi pa rin makatingin ng tuwid sa kanyang dalaga na patuloy lang sa pag-iyak. Ikaw, Ale, anong karapatan mong hiyain si Yasmin, ha? Hindi ka walang nagtanong kung saan niya ginamit yung pera. Basta mo na lang siyang ipinahiya? Bakit? Magkano bang utang niya sa'yo, ha? Singhal niya sa babae. Sa halagang 300 piso, hihiyain mong tao na para bang isang kriminal? Alam mo bang po pwede kitang idemanda sa ginawa mo sa girlfriend ko? Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang, mag-sorry ka na. Bariing sabi niya. Nalaki ang mata ng babae, naratang nakaramdam ng takot. Alanganing tumingin to kay Yasmin at saka muling tumingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Mag-sorry ka. Singhal niya sa babae. Namumula ang mukha niya sa galit at pagtitimpi. Ang babaeng kanina niya pa gustong sapakin, natataranta namang nag-sorry sa babae at akmong papasok na sa bahay nang muli niya itong tawagin. Halatang kabadang babae na muling humarap sa kanya. Ito nga palang bayad ng girlfriend ko. Aniya kasabay ng pagsaboy ng ilang libong piso sa harapan ng babae. Nagkagulo ang mga tao nang di pa rin ang mga perang inihagis niya sa kalsada. Ang lahat nais makakuha ng pilit namang sinasaway ng babae. Agad niyang binatak papalayo si Yasmin at isalakay sa kotse. Bakit mo ginawa yun? Pigil ang inis sa tanong niya matapos maisara ang pintuan ng kotse. Kailangan ko kasi ng pambili ng gamot ni Lola, sagot ng dalaga. Naratiling na kayo ko at lumilingon sa kausap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ka lumuhod sa babaeng yun na para kang kawawang kawawa? Mariing sabi niya. Dahil nagkamali po ako at kasalanan ko kung bakit siya nagalit sa akin. Pag-amin ng dalaga na di magawang tumingin sa kanya. Hindi yun sapat para lumuhod ka at magmakaawa sa kanya. Hindi dahil mahirap ka ibababa mo ng ganun ang pagkatao mo. Dugtong pa niya na sinimulan ng buhay ng makina ng kotse. Hindi na nga umimik pa ang dalaga. Napabuntong hininga na lang si Michael at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang minuto pa't narating na rin nilang ospital kung saan na-confine ang lola ng dalaga. Bagya itong natigilan at napalingon sa kanya na mapansing nakatigil sila sa labas ng ospital. Bumaba ka na. Susunod ako. Walang kibang bumaba ang dalaga at tumiretso na sa silid na inuukupan ng kanyang lola. Naabutan niya itong kasalukuyang pinapainom ng gamot ng nurse, habang kapatid niya namang si Ivan ay abala sa pagbabalat ng mansanas. Bahagyang napakunot ang noon niya at agad nilapitan ang kapatid. Ivan, saan nanggaling ang mga yan? Aniya sabay turo sa mga prutas at pagkaing nasa mesa. Tsaka bakit may gamot na ulit si Lola? Di pa naman ako nakakadilihensya. Dugtong pa niya sabay lapit sa nurse na nag-aasikaso sa matanda. Ngumiti lang ito at sabay nagpaalam sa kanya. Ivan, saan ba talaga nanggaling ang mga yan? Muling gumaan ang pakiramdam niya sa ginawang iyon ng binata, kahit papaano na ibsan ang pag-aalala niya para dito. Baling niya sa kapatid. Sa boyfriend mo, saan pa ba sa akala mo? Sabi nito na hindi siya pinansin at dumiretso na sa matanda. O Lola, kain ka po ng prutas para lumakas na kayo agad. Ani Ivan na matyagang sinubukan ng kanyang lola ng hiniwang mansanas. Sinong boyfriend ang tinutukoy mo? Nakakunot ang noong tanong niya pa. Hello po, bungad ni Michael. Halos sabay silang napalingon ng kapatid nang marinig ang pamilyar na boses. Maluwang ang pagkakangiting lumapit ito at nagmana sa kanyang lola. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Inaasikaso po ba kayo na maayos dito? Anito na halatang komportable sa pakikipag-usap sa kanyang lola. Kilala niyo po ang lola ko, sir? Nagtatakang tanong niya. Ate, siya yung sinasabi ko sa yung boyfriend mo na nagbigay ng lahat ng mga to. Sabat ni Ivan at lumapit na upo sa bangko malapit sa lamesita. Hindi ko siya boyfriend. Mariing sabi niya habang ang mga matay matalim na nakatingin kay Michael. Iya, okay lang naman sa amin na mag-boyfriend ka kaya huwag mo na itanggi pa, apo. Nagkatinginan silang dalawa. Halatang nag-e-enjoy ang binata sa ideyang iyon dahil panay pa ang senyas at panalaki na mata nito upang manahimik na siya. Di na nga siya umimikpat, sinakay na lamang maling akala ng kanyang lola at kapatid. Bayaw, salamat nga pala sa tulong mo kanina, ha? Siguro kung di ka dumating baka ko napano na si Lola. Mariing napapikit si Yasmin, tsaka bumaling sa binata. Pumunta ka rito bago mo ako sinundan? Pabulong pang tanong niya. Baka po may gusto pa kayong kainin la. Sabihin niyo lang po, ha? Naglalambing na hinawakan ng binata at pinisilpisil ang isang kamay ng matanda. Napakunot noo si Yasmin sa ginawa ng binata. Magpapaalam na po ako kay Lola. May kailangan pa po kasi akong tapusin sa opisina eh. Narinig niyang sabi pa nito.
Nakakita ng pagkakataon si Yasmin. Agad niyang sinundan ng papalabas na binata na hindi man lang nag-abalang lumingon sa kanya. Sir, pwede ba kitang makausap saglit? Tawag niya rito na makarating sila sa pasilyo. Tumigil ang binata at hinintay siyang makalapit. Ano bang sasabihin mo? Bilisan mo lang at nagmamadali ako. Seryosong mukhang tanong nito. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo kami tinutulungan? Tahasang tanong ng dalaga. Lalo namang sumeryosong mukha ng binata. Ano bang gustong tumbukin ng mga tanong mong yan? Bakit mo sila pinaniwala na boyfriend kita? Dugtong pa niya. Wala akong gusto sa'yo. Gusto lang kitang tulungan kaya wag ka na mag-abalang mag-isip pa ng kung ano dyan. Yun lang at muli nang tumalikod si Michael, nagpatuloy sa paglalakad, patuloy namang bumuntot ang dalaga sa kanya. Pero wala na po ako'y pambabayad sa'yo. Pahabol niya pa. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako maniningil ng pera eh. Pag-iisipan ko pa kung ano po pwede mong gawin para sa utang mo sa akin. Sa ngayon, alagaan mo munang lola mo. Seryosong sagot nito. Pagkatapos nun tumalikod ng binata at nagmamadaling tinungo ang sasakyan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nakalabas na rin ng ospital ang lola ni Yasmin sa tulong ni Michael. Hindi makatulog ng gabing yun ng dalaga. Naisip niyang dumarami niyang utang na loob sa binata na hindi man lang niya lubos na kilala. Para tong superhero na bigla na lang dumarating kapag kailangan niya ng tulong. Na-imagine niya pa ang gwapong mukha nito na galit kay Aling Lolen habang pinagtatanggol siya. Bahagya siyang napangiti. Hindi pa pala ganoon kalupit ang buhay para sa kanya dahil kahit papaano nakilala niya si Michael na ngayon tumutulong sa kanila. Kinabukasan agad niyang tinungo ang kondo nito ng binata para maglinis. Hindi pa kasi siya tapos sa unang atraso niya rito na gusto niyang pagbayaran. Mag-aalas 10 na noon kaya naisip niyang wala na to sa bahay. Ibinigay nito sa kanyang pasko ng pinto kaya malayo siya nakakapasok at nakakapaglinis anumang oras niyang nanaisin. Matapos niyang mailigpit ang kalat sa sala at kusina, agad siya nagtungo sa kwarto pero bahagya siyang natigilan na mapansin ang natutulog na binata. Marahan niyang binuksan ang pinto upang lumabas nang biglang umungol ang binata. Napasulip siya rito at napansin ang pamumula ng mukha nito. Nag-aalangan man nilapitan niya ang binata. Sir, hindi po ba kayo papasok? Kunway tanong niya pero hindi umimik ang binata. Hindi naman mapakali si Yasmin sa nakikitang pamumula ng mukha nito kaya bahagya niyang silalat ang noon ng binata. Halos mataranta siya nang masalat ang mainit na noon nito kaya agad siyang kumuha ng basang bimpo upang banyosan ng binata. Aktong tatayo siya nang umingit si Michael. Muli siyang naupo at bahagyang nilipat ang mukha sa binata. Sir, kailangan niyo pong uminom ng gamot. Aniya. Pero sa halip sumagot, kumilos ang kamay nito at kinabig siya. Napasubsob siya sa dibdib ng binata. Di na siya nakalas sa pagkakayakap nito. Ilang minuto rin siya sa ganong sitwasyon nang bumaling ito at nakanap siya ng pagkakataong makaalis mula sa pagkakayakap nito. Agad siyang tumayo para humanap ng paracetamol at maipainom dito. Matapos itong painumin ng gamot, nagluto rin siya ng pagkain para makakain din sila ng pananghalian. Matamlay, tila hinang-hina si Michael na hindi na nakuha pang bumaba sa kama, kaya pinasok na lang ang pagkain na para dito. Halos hindi nga siya makatingin ng diretso sa binata habang sinusubuan niya ito. Ayoko na, mahinang sabi nito, kasabay ng bahagyang pagtulak ng kamay niya. Agad siyang tumayo at niligpit ang pinagkainan ng binata. Muli namang nahiga ang binata at muling nakatulog. Mag-aalas 8 na ng gabi nang muli niyang gisingin ng binata upang pakainin. Sir, kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Ani at bahagya pang nagyog ang balikat ng binata. Nagmulat ito ng mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Lumakas ang kabog ng dibdib niya, kasabay ng tila panginig ng kanyang kalamnan. At pilit niyang nilalabanan. Ang malamlam nitong mga matay tila nang aakit sa kanya, kaya agad siyang kumilos papalayo sa binata. Kukuhanin ko lang po yung pagkain at gamot niyo, sir. Mabilis siyang lumabas at kumuha ng pagkain, habang si Michael tahimik lang na naghintay. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Pwede mo naman akong iwan, sabi ng binata nang makabalik siya mula sa kusina. Okay lang po yun, sir. Nagsabi po ako kanina na hindi ako makakauwi. Medyo bumuti ang pakiramdam ni Michael matapos makainom ng gamot, kaya medyo sumigla na ang itsura nito. Pwede mo ba akong alalayan papunta sa banyo? Tila nahihirapang sabi nito. Sinamahan niya nga ito sa banyo at tinulungan maglinis ng katawan. Pulang-pula ang mukha ng dalaga habang dumadampi ang mga kamay niya sa makinis sa balat ng binata. Lihim namang nangingiti si Michael sa nakikitang reaksyon ng dalaga.
Bahagya pa siyang umarte na animoy nagiginaw, kaya lalo tong nataranta sa paghuhugas ng paa niya. Matapos makalabas ng banyo, tinulungan siya magbihis ng dalaga. Kasalukuyang tinutuyo ng tuwalya ang kanyang mukha nang bigla niyang pigilan ang kamay nito. Tila may kuryenteng dumalay sa buo niyang katawan habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanyang binata. Batid niyang unti-unting nilalapit itong mukha sa kanya kaya mariin siyang napapikit at tinintay ang naakala niyang susunod na gagawin nito. "Thank you." Narinig niyang bulong nito kasabay ng pagbitiw nito ng pagkakahawak sa mga kamay niya. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang dalaga nang mahuli niyang pagngisi ng binata na tila pinaglalaroan siya. Pasimpleng inapakan niya pa ang kaliwang paa nito habang inaalalayan niya patungo sa kama. Napaaray sa sakit ang binata at tumulang mukha sa diin ng pagkakaapak niya. "Sorry po sir," kunway sabi niya. Napangiti naman ang binata na halatang lalo pang natuwa sa pagkapikon niya. "Ang cute mo pala kapag naaasar," sabi pa nito habang pigil-pigil ang dalawa niyang kamay. Nagtangkang pumiglas ang dalaga ngulit hindi siya makalpas sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. "I won't disappoint you this time." Anit at mabilis na kababa ang muka at nahalikan siya. Pilit siyang umalpas ngunit lalong humigpit ang pagkakayakap ito sa kanya kasabay ng marahan nitong paghalik sa mga labi niya. Unti-unti humina ang pagpiglas hanggang sa unti-unti rin niyang tinutugon ang halik ng binata. Halos makalimot siya sa sarili nang biglang tumigil ito. "Bakit di mo ako pinipigilan?" Seryosong mukhang pagtatanong nito. Tila natauhan ng dalaga. Daig niya pang nasampal sa mukha sa tanong na yun ng binata. Nagmamadaling bumaba siya ng kama at nagtatakbo palabas ng bahay. Agad naman siyang sinundan ng binata at naabutan siya nito sa ibaba. "Yasmin!" Sigaw nito sa dalaga. Napatigil sa pagtakbo ang dalaga at ilam sa luhang humarap sa kanya. "I'm sorry." Tanging nasambit ng binata. Hilam ang mga mata sa luha at tumakbo palayo si Jasmine. Naiwang napaawang ang mga labi ng binata. Wala siya magawa kundi tanawin na lamang ang papalayong dalaga hanggang sa matanaw niya. Pumara ito ng taxi. Kinabukasan, lalong tumaas ang lagnat ni Michael kaya sinugod ito sa ospital ni Miguel. Halos buong araw ito mag-isa sa ospital kaya naisipang daanan ni Miguel si Yasmin sa bahay pagkalabas ng opisina. Hindi inaasahan ni Yasmin ang pagdating ni Miguel, pero higit siyang nagulat sa ibinalita nitong nasa ospital si Michael. Dahil sa laki ng utang na loob, hindi niya magawang tikisin ang binata, kaya agad siya nagbihis para sumama sa ospital. Gabi na rin na makarating sila. Mahimbing nang natutulog si Michael kaya di niya na ito pinagising pa. Nang may bumisitang doktor, naisipan niyang kamusay ng lagay nito at nagulat siya, dengue pala ang naging sikit nito at hindi simpleng lagnat lamang. Tila nagilty siya na maisip na marahil ay sa lugar nila ito nakuha ng binata. Tahimik niyang pinagmasdan ng maamo nitong mukha na payapang natutulog. Nakaramdam siya ng awa sa binata na sa kabila ng lahat. Meron ito, wala itong pamilyang maaaring makasama sa mga ganitong sitwasyon. Bahagya itong gumalaw at nagmulat ng mata. Napangiti ito nang makita siya. "Yasmin?" Usal nito. "Nagugutom ka ba?" Agad niyang tanong. Umiling-iling ang binata at saka hinawakan na isang kamay niya. "Dito ka lang, please." Seryoso mukhang pakiusap nito. Marahan siyang tumangot na upo sa gilid ng kama at sinalat ang noo ng binata. "May dengue ka pala. Okay lang bang pakiramdam mo?" Nag-aalalang tanong niya sa binata. Pero sa halip na sumagot, napangiti lamang ito. "Bakit ka nangingiti?" Napakunot ang noong tanong niya. "Hindi mo na kasi ako sinisir." Nakangiting sagot nito. Natahimik naman ang dalaga, tila napahiya. "It's okay. I like it na hindi ka masyadong formal makipag-usap sa akin." Nginitian pa siya nito at sinenyas ang lumapit ng bahagya sa kanya. Lumapit naman siya at nagulat siya na idampi nito ang kanang kamay sa kaliwa niyang pisngi. "Thank you for being here." Muli na namang gumapa ang kuryente sa buo niyang katawan sa simpleng paghaplos ito sa kanyang pisngi. "Magpahinga ka na." Tanging nasabi niya na pilit kinukubli ang namumulang mukha. Tinulungan niyang umayos ng pagkakahiga ang binata at sa kanya binalutan ng kumot. Noon niya lang napansin na puno na pala ng rashes ang buong katawan nito. "Sigurado ka bang walang masakit sa'yo?" Muling tanong niya na hindi may tago ang pag-aalala. "Wala. Okay lang ako. Ikaw, kumain ka na ba?" Malamlam ang mga matang tanong ng binata. Saglit siyang tumigil sa ginagawa. Hinarap ang binata. "Bakit ba laging ako na lang inaalala mo? Ikaw nga itong may sakit dyan." Lumuwa ang pagkakangiti ni Michael habang matamang nakatitig sa kanya. "Bakit?
Kunot ang noong tanong niya. Kinikilig kasi ako kapag ganyan mo ako kausapin. Napapailing pa itong bumaling na sa kabilang bahagi ng kama. Halatang pinipigilan ng sarili na nooy kilig na kilig. Ayaw mo bang kumain muna? Tanong niya. Makita lang kita, busog na ako. Bulong itong bahagya namang narinig ng dalaga. Ano? Kumilos to at bahagyang inlapit ang mukha sa nakatagilid na binata. Wala. Nakangising sagot ng binata. Magdamag na nagbantay si Yasmin sa ospital. Nag-aalala kasi siya na baka lumala ang lagay ng binata. Agad niya tong sinasalat sa noo sa tuwing umiingit at dumadaing ito. Sana gumaling ka na, Michael. Hindi ako sanay na ganyan ka. Please lang, magpagaling ka na. Bulong niya sa nahihimbing na binata. Marahan pa siyang yumuko at bahagyang hinalikan ng labi ng binata. Siguro nga gusto kita. Kaya ako nag-aalala ng gusto sa'yo. Pero alam ko namang hindi mo magugustuhan. Alam kong darating ang panahon. Sisingilin mo ang lahat ng nautang ko sa anumang paraan na naisin mo. Dugtong pa niya. Bahagyang gumalaw ang binata kaya't napatigil siya sa pagsalita. Matulog ka na. Usal nito habang ang matay nakanatiling nakapikit. Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman kita sisingilin. Dugtong pa nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na napatakip pa ng kamay sa bibig. Bahagya niyang niyugyug ang balikat ito para siguraduhin tulog ito. Pero umingit to tanda nang di pa ito mahimbing na natutulog. Lagot! Bulong niya sa sariling nakagat pa ang pang-ibabang labi. Sa sobrang hiya napadukdok na lamang siya sa gilid ng kama at tuloy-tuloy na siyang dinalaw ng antok. Hindi niya na namalayan pa ang pagtayo ni Michael at paghaplos sa buhok niya. Maaliwalas ang mukha nito habang hinihimas-himas ang kanyang mahabang buhok. Hinawi pa nito ng bahagya ang mga buhok na tumatakip sa maganda niyang mukha. Tulog ka lang, baby ko. Nakangiting bulong pa nito. Kinabukasan napabalikwa si Yasmin nang di niya nagista na nakahiga sa kamang binata. Agad niyang kinatok ang banyo pero walang sumasagot. Bahagya niyang iniikot ang doorknob at bumukas ang pinto. Wala sa loob si Michael, kaya lalo siyang kinabahan at nag-alala. Agad niyang tinuwa ang nurse station at doon siya nagtanong kung nasan ba ang binata. Napayapa siya na malamang inilipat lang ito sa mas malaking silid. Halos takbuhin niyang direksyon patungo sa bagong silid nito, kaya ganoon na lamang hingal niya na makarating dito. Gising ka na pala? Nakangiting bunga dito sa kanya na mamatan siya sa pinto. Bakit ka nagpalipat? Masama ang bukang tanong niya. Napansin ko kasi nahirapan kang matulog dun, kaya kumuha ka na mas malaki at mas couch para may mahigaan ka. Naratiling nakasimangot ang dalaga na lumapit sa binata. Sinalat niya ang noon nito na kinagulat naman ng isa. Aray ko naman. Kunway angel nito na halatang nagpapapansin lamang sa kanya. Anong sabi ng doktor? Kamusta na raw ang platelet counts mo? Nagnormal na ba? Tanong niya na seryoso lamang nakatingin sa binata. Relax. Okay lang ako. Huwag kang mag-worry, okay? Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ng binata. Kinabig siya nito at kinulong sa mga bisig. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang marahang pagtapik nito sa kanyang likuran. Gumaan naman ang pakiramdam niya sa ginawang iyon ng binata, kahit papaano na ibsan ang pag-aalala para dito. Nagpaalam saglit si Yasmin kay Michael na sasaglit siya sa bahay upang kumuha ng ilang damit para dito. Hindi naman tumanggi ang binata. Sinampatan niya ang pagkakataong makapaligo at makapagpalit ng damit. Pinagluto niya rin to ng mga paborito nitong pagkain. Mag-aalas 11 ng tanghali na makabalik siya sa ospital. Pormang bubuksan niya ang pinto na makarinig siya na mahinang tawanan mula sa loob. Bahagya niyang idinikit ang kanyang tenga sa pinto at naulinigan niya nag-uusap sina Michael at Miguel. Iba ka talaga, boss. Sabi ko naman sa'yo, konting lambing lang makukuha mo rin yan eh. Narinig niya pang sabi ni Miguel. Alam mo, tama ka eh. Hindi naman pala talaga ganun kahirap. Sagot pa ni Michael. So, paano yan, boss? Seryoso na ba yan? Narinig pa niyang tanong ni Michael. Bigla siyang kinabahan habang hinihintay ang sagot ng binata. Seryoso? Nagpapatawa ka ba? Hindi ko yan type. Papasakayin ko lang yan tapos pag-asang-asa na siya. Hindi na nagawa pang tapusin ni Yasmin. Ang susunod pang sasabihin ng binata at mabilis na niyang naibaba ang pagkain at gamit na dala at saka nagtatakbong umalis. Naramdaman naman ni Michael ang bahagyang pagtunog ng pinto na aksidenteng mabuwal ang iniwang bag ni Yasmin. Ginusuan niya si Miguel para tunguhin ang pinto at kapwa sila nabuwal ng iniwang bag ni Jasmine. Ginusuan niya si Miguel para
Tungulin ng pinto at kapwa sinanapan mula agad na mabungaran ang lunch bag at bag na iniwanan ni Yasmin sa pintuan. Nasaan na si Yasmin? Napakunot ang noong tanong niya. Boss, wala eh. Pero mukhang gamit mo tong laman ng bag. Hindi kaya iniwan niya lang ang mga ito rito? Natigilan si Michael at napaisip. Ano naman kaya siya? Baka may nakalimutan lang, boss. Babalik din yun. Dinampot ni Miguel ang bag at lunchbox na nasa sahig at saka muling luminga sa paligid bago tuloy ang pumasok sa loob ng silid. Natapos na magtanghalian si Michael at Miguel pero hindi pa rin bumabalik si Yasmin. Nakailang tawag na rin sila sa telepono nito ngunit hindi rin to sumasagot. Lalong nabulabog ang isip ni Michael. Inutusan niya si Miguel na muling pasyalan sa bahay ang dalaga ngunit lalo siyang nag-alala nang bumalik si Miguel sa ospital mag-isa. Bakit ikaw lang? Nasaan si Yasmin? Nakakunot ang noong tanong niya. Boss, wala sa bahay eh. May tulungan daw kaibigan, baka raw bukas na yun makabalik. Anito na noon pumesto na sa sofa para matulog. Sino namang kaibigan yon na mas importante pa kaysa sa akin? Bulong nitong halos malukot ng mukha. Kinabukasan di pa rin nagpapakita si Yasmin sa ospital. Napikon naman si Michael, hindi sa pagpapakita ng dalaga, kaya hindi niya na ito pinasundo pa. Lumipas ang isang linggo. Nakalabas na ng ospital ang binata, pero ni Yasmin hindi niya pa rin nakikita. Muling naging mainit din ang ulo ni Michael, kaya lahat sa opisina ingat na ingat gumawa ng kahit konting pagkakamali. Ayaw na ayaw niyang nasasayang ang bawat oras niya. Ingat na binuksan ni Miguel ang pinto. Marahan niyang nilapag sa mesa mga dokumentong dapat itong pirmahan. Seryosong tumingin to sa kanya, tsaka inabot ang mga inilapag niyang folder. May kailangan ka pa? Anito na muling nagtaas ng paningin nang mapansin ang matagal niyang pagtayo sa harapan ng mesa. Boss, si Yasmin po pala. Saglit na tigilan si Miguel at pinakiramdaman muli ang kaharap. Boss, si Yasmin po pala. Saglit na tigilan si Miguel at pinakiramdaman muli ang kaharap. Umalokip-kip ito at matamang nakatingin sa kanya na habang naghihintay na sasabihin niya. Wala na po sila sa dati nilang bahay. Wala po nakakalam ko saan sila lumipat. Dugtong niya. Kitang-kita niyang muling pagdilim ng mukha ni Michael, kaya walang sabi-sabi, lumabas siya ng pinto bago siya abutin ng binata. Isang malakas na kabog mula sa pinto ang narinig niya nung sakto nakalabas na siya ng pinto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na basta na lang siyang babaliwalain ng dalaga na inakala niyang may pagtatangi rin sa kanya. Yasmin, padala ka rin ba ng kaaway ko, ha? Kung basta-basta ka nilang mawawala. Mariing sabi pa niya na lalong dinain ang pagkakahawak sa ballpen. Tuluyan ngang di nagpakita sa kanya si Yasmin. Lumipas ang 3 taon. Ibinuhos lahat ni Michael ang oras niya sa kumpanya. Sinagad niyang sarili sa pagtatrabaho para lang makalimutan ang dalaga. Naging mas lalong matagumpay siyang businessman hanggang sa lumawak ang kanyang kaalaman sa information technology. Kabi-kabila ang guessing at interview niya sa telebisyon dahil sa mabilis sa pag-unlad ng kanyang kumpanya. Biglang natigilan si Yasmin sa ginagawang paglalampaso na mapansin niya sa telebisyon si Michael na pinagkakaguluhan ng mga reporter. Tila lumundag ang puso niya. Hindi pa rin pala nawawala ang pagtingin niya rito kahit matagal na panahon na rin nakakalipas. Madaling in-off niyang telebisyon. Hindi niya nais pa makarinig ng kahit ano tungkol dito. Nakatulala pa siya nang biglang tumunog ang telepono niya. Pagkababa ng telepono, natatarantang hinubad niya ang suot niyang vest at nagmamadali siyang pumara ng sasakyan. Inabutan niya ang kanyang kapatid na si Ivan na naghihintay sa labas ng kwarto. Nakayuko pa to habang magkasumping ang magkabilang kamay. Ivan, ano nangyari kay Lola? Agad niyang tanong. Napatayo si Ivan at mahigpit na yumakap sa kanya, sapat para maintindihan niya ang seryosong lagay ng kanyang lola. Ate, nahimatay na naman siya kanina. Ang sabi ng doktor, lumalala daw ang kondisyon niya. Tila nauupos na kandilang napaupo at napasandal na lamang siya sa dingding. Pilit siyang nagpapakatatag sa harapan ng kapatid. Ate, buti pinayagan ka magpunta rito ng boss mo, tanong ni Ivan. Tila natauhan naman ang dalaga. Agad na dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tumawag sa cafe na pinagtatrabahuan niya. Isang galit na babae ang bumungad sa kanya. Lalo pang nandumo si Yasmin na sabi nitong wala na siyang trabahong babalikan. Napayakap na lang siya na mahigpit sa kapatid. Kinabukasan agad na naghanap ng mapapasukang trabaho ang dalaga. Dala ang isang brown envelope, naglakad siya sa kabaan ng EDSA
hanggang sa mapansin niya ang isang mahabang tarpaulin na nakasabit malapit sa isang poste. Hiring ang isang malaking company na noon niya na pinapangarap pasukan. Ang Find Soft Company na nagde-develop ng mga games sa internet na pag-aari daw ng isang batang-batang negosyante. Tila muling nagkaroon ng pag-asa ang dalaga. Pansamantala siyang inilipad ng kanyang imahinasyon kung saan iniisip niyang bahagi na siya ng kumpanyang iyon. Suot ang Find Soft ID. Taas daw siyang pumasok sa loob ng kumpanya habang ang mga gwardya raw magalang na bumabati sa kanya. Todong isipan dalaga na bigla siyang matauhan sa pagtapik ng gwardya sa kanyang braso. "Ma'am, papasok po ba kayo o hindi?" Bungad ng gwardya. Nanlaki ang mata niya hanggang sa pagbaling ng kanyang mukha ay abot tanaw na niya ang kumpanya. "Boss, sir, Find Soft na po ba talaga to?" Tanong niya rito. "Yes, ma'am. Mag-a-apply din po ba kayo?" Magalang na tanong ng gwardya. "Opo." Mabilis pang sagot niya na ang mga matay hindi maalis sa magarang salamin na bumabalot sa babang bahagi ng kumpanya. Husay! Usal niya pa na mapansin ang high-tech na pagbukas at pagsara ng pinto. "Ma'am, pasok na po kayo. Dumiretso po kayo sa second floor sa receiving area." Narinig niyang sabi ng guard. Hindi niya na ito nilingon pa at tila wala sa sarili. Sumunod siya sa mga taong pumapasok sa loob. Halos puno ng receiving area na sinasabi ng gwardya, kaya nagtiis na lamang siyang nakatayo. Maya-maya pa ay may lumapit na babae at isa-isang kinuhang resume ng mga aplikante. Bigla siyang napalingon na marinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Ngunit bigo siyang makita ang mukha nito. Nakatalikod kasi ito habang kinakausap. Ang babaeng kani-kanina lamang ay kumuha ng resume ng mga aplikante. Maya-maya pa ay pumasok na ito sa loob ng opisina. Dala ang mga resume. Na magsimulang magtawag ng aplikante, nagkaroon ng pagkakataong makaupo ang dalaga. Agad niyang kinuha ang compact powder at sinipat-sipat ang sarili. Pasimpleng kinindatan niya pa ang kanyang sarili sabay sabing, "Good luck, Yasmin." Samantala, nasa kalagitnaan ng interview na mapagod si Michael at humingi ng 10 minutes break. Kasalukuyan niyang niluluwagan ang kanyang korbata nang mapalingon siya sa dakong kinaupuan ni Yasmin. Bigla siya napaurong, napakabli sa pinto. Na makatsyempo muli niyang sinilip ang kinaupo ng dalaga. Biglang umaliwalas ang mukha niya na animoy na buhay ng loob. Sa halip na mag-break muli siya sa mesa, hinanap niya ang resume ng dalaga. Daan-daan siyang napaupo habang binabasa ang mga detalye sa resume nito. "Yasmin, humanda ka sa akin ngayon." Nakangising sabi niya na ang mga mata titig na titig sa picture ng dalaga. Agad niyang tinawagan ng personal in charge para kausapin si Yasmin at pasunurin sa opisina niya sa 4th floor. Mabilis siyang lumabas ng silid nang di napapansin ng dalaga. Samantala, nagulat naman si Yasmin na bigla siyang paayakin sa 4th floor mag-isa. "Ako lang po ba, ma'am?" Tanong niya. Nilitian lang siya ng babae at saka siya sinenyas ang sumunod. Nang marating nila ang kaapat na palapag, iniwan na siya ng babae sa tapat ng opisina ng boss. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago siya kumatok sa pinto. "Come in." Narinig niyang tinig mula sa loob. Nakayuko ang lalaki at abala sa binabasang libro nang pumasok siya. "Sit down." Anitong di malang nagtataas ng tingin. "Tell me something about yourself." Tila biglang nanlamig ang buo niyang katawan nang marinig ang pamilyar na boses nakaharap. Pero hindi siya nagpa-apekto at buong loob na pinakalala ang kanyang sarili. Hindi pa rin nagtataas ng paningin ng kaharap ng atensyon ay nasa binabasang libro. "Do you have an interesting story that you want to share with me? Like past or present love life?" Dugtong nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Bigla niya kasing naalala si Michael sa tanong na iyon. "I'm sorry sir, but I don't have an interesting story to share." Lakas loob na sagot niya. "Are you sure?" Muling tanong nito. Hindi umimik ang dalaga. Muling nagsalita ang lalaki. "If you cannot trust me about your little secrets, tell me why should I hire you?" Muling tanong nito. "I'm sorry sir, it's not that I cannot trust you about my secret. It's just that I don't want to reminisce those bad things that happened to me in the past." Nahihiyang sabi ng dalaga. "Well then, I don't think I can trust you either." Biglang natigilan ang dalaga. Tila yun na ang hudyat ng pag-reject niya. "Sir, please, give me the chance to prove my sincerity and honesty to serve your company. Honestly, you don't have the qualifications for the position you're applying for. That's why I'm giving you the chance to at least prove your loyalty." "But sir, I think it's too personal." Napabikit pa siya nang bitiwan niya ang linyang iyon
at tila nanalangin na huwag magalit ang kaharap. Okay, fine. Do you have an NBI clearance with you? Just to make sure that you don't have a criminal record or an unpaid debt. Mula dumugundong ang kabog ng dibdib niya. Tila bawat tanong ng kaharap nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Dahan-dahan nagangat ng ulong lalaki at ganoon na lamang ang pagkabigla niya ng mamukhaan ng binata. Pilit niyang kinalma ang sarili at nagkunwari siyang hindi ito namumukhaan. Hindi ka na nakasagot. Seryosong mukhang tanong nito. Wala pa po. Kukuha pa lang po, sir. Maikling tugon niya habang ang mga ulo ay nakatungo sa sahig. Wala ka bang unpaid debt? Ayokong may susugo dito at magwawala para lang singilin ka. Muling tanong nito at bahagya pang tumayo. Inilapit ang mukha malapit sa kanya. Mariing pumikit si Yasmin at sunod-sunod na umiling. Lihim namang napangisi ang binata na makita ang naging reaksyon ng dalaga sa mga tanong niyang wala namang kinalaman sa trabahong ina-applyan nito. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ipagtatanggol niya ang sarili niya. Naiiling na sabi niya sa isip niya. Hindi akalain ni Yasmin na madali siyang makakahanap ng trabaho at sa mismong kumpanya pa na matagal na niyang gustong pagtrabahuhan. Maaga siyang gumising araw-araw na iyon. Nang ipaghanda niya na ng pagkain ng ilang damit, ang lola niya at ang kanyang kapatid na nasa ospital. Matapos nga dumaan sa ospital, agad na siyang pumasok sa kumpanya. Pansamantalang nakalimutan niya ang kanyang mga problema nang pumasok siya sa building na iyon. Isang marangyang opisina ang bumungad sa kanya nang buksan ng isang babae ang silid kung saan siya magtatrabaho bilang assistant daw ng presidente at may-ari ng kumpanya. Laking pasasalamat niya nang di na sila kailangan pang magkita muli ni Michael. Matapos siyang iwanan ng babaeng naghatid sa kanya, sinimulan niya ng bisitahin ng mga bagay-bagay na nasa loob ng silid. Mukhang mamahalin ng mga gamit sa loob na ingat siyang hawakan. Bigla siya natigilan na mapansin ng mga figurine sa nakadisplay, katulad ng mga nakadisplay sa bahay na nililinisan niya noon. Nanlaki pa ang kanyang mata nang maisip ang posibilidad na iisang may-ari ng mga yun. Agad niyang iwinakses sa kanyang isip ang ideyang iyon at saka muling bumalik sa kanyang pwesto. Mag-aalas 12 na ng tanghali pero wala pa rin siyang ginagawa. Hindi pa rin dumarating ang sinasabing may-ari ng kumpanya. Nagsisimula na magprotesta ang mga alaga niya sa tiyan pero hindi pa rin siya makalabas para mag-lunch. Hindi na siya mapakali sa kinaupuan at nagsisimula na rin maubos ang pasensya niya, dala marahil ng matinding gutom. Lumipas pa ang ilang minuto, di na siya nakatiis pa. Matapos magbuga ng hangin na nagpalipad ng kanyang bangs, kurot ang noong lumabas siya ng opisina, pero bigla rin siyang napaurong nang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Saan ka pupunta? Nakataas pa mga kilay na tanong nito. Ano po kasi? Wala naman po si sir kaya magbe-break muna po ako. Mautal-utal na sagot niya. Nilampasan siya ng binata, taas noong naupo sa peso ng sinasabing boss. Halos lumuwa ang mata niya na mabasa ang pangalang nakapatong sa ibabaw ng mesa. President Michael. Nagmamadali siyang bumalik at naupo sa kanyang pwesto. Sorry po sir, hindi ko po alam na kayo po magiging boss ko. Aniya na pulang-pula ang muka sa sobrang hiya. Sa halip na sumagot, sumulyap lang ito sa suot na relos. Napangisi ito nung mapansin ang orasan na bigay na hindi napansin ng dalaga. Maya-maya pa'y narinig niya ang boses nitong may kausap sa telepono at nagpapadala ng pagkain sa loob. Lalong nanunuyo ang lalamunan niya na marinig ang mga ino-order nitong pagkain na sadyang ipinaririnig sa kanya. Matapos nga ang ilang minuto, pumasok ang isang pamilyar na mukha na may witwit na pagkain. Boss, saan ko lalagay itong mga pinamiling nating pagkain? Nasa na si Yas? Hindi na naituloy ni Miguel ang sasabihin nang biglang humarang sa harapan niya si Michael at lakihan siya ng mga mata. Ninuso pa nito ang lugar na kinaupuan ng dalaga. Nakangisi namang napaurong si Miguel. Tahimik na nilapag ang mga pagkain sa mesa. Pagkatapos may ayos ang pagkain, ay pasimpleng sirenyasan niya si Miguel na lumabas na. Di naman na tinapunan pa ng tingin ni Miguel si Yasmin at tagunwaritong di siya nakikilala. Bilang assistant ang unang trabaho, samahan ako sa pagkain. Seryosong sabi ng binata na naupo na at nagsimula na maglagay ng pagkain sa plato. Tila nanigas naman sa kinaupuan ng dalaga. Matapos marinig ang linyang iyon ni Michael, tinapunan siya nito ng tingin na animay nagtatanong. Agad din siyang kumilos para hindi na siya manamalayang pinapanood na lamang siya ng kaharap.
Maaliwalas ang mukha nito. Animoy aliw na aliw sa nakikita. Busog ka na? Malambing ang tinig na tanong nito na mapansin ang pagtigil niya. Tinapunan niya ng tingin ng plato ng binata na halos wala pang nababawas sa pagkain at saka niya binalingan ang plato niya na tanging buto ng manok ang natitira. Alanganin siyang umitit marahang tumango. Ngayong busog ka na, pwede ba kitang tanungin? Sumeryosong mukha ng binata. Ibinaba nitong hawak na kutsara, matamang tumingin sa kanya. Hindi ba ako natatandaan? Hindi ba nakita na tayo 3 years ago? Pinungayan pa nito ang mga mata na animoy nangaakit. Naku sir, ngayon ko lang po kayo na-meet. Baka nagkakamali lang po kayo. Pilit pang tanggi ng dalaga. Yung pangalan ko hindi pa pamilyar sa'yo? Muling tanong nito at lumipat pa ng upuan na malapit sa kanya. Sunod-sunod pang pag-iling niya na bahagya pang umurong para maiwasan ang lalong lumalapit na binata. Muli siyang tinapunan ng tingin ng binata bago ito tumayo at bumalik ng sariling mesa. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Isa-isa nitong niligpit ang pinagkainan at isinakay sa trolley. Ni hindi ito tumingin sa kanya. Ilang minuto ring nanahimik si Yasmin bago siya maling maglakas loob na kausapin ng amo. Huminga muna siya ng malalim at saka nagpakawala ng malalim mabuntong hininga. Bago tuluyang lumapit sa binata. Seryoso lang to habang nakatutok sa monitor ng computer. Sir, wala po ba kayong iutos sa akin? Bakas sa mukha niya ang pag-aalangan. Mamayang hapunan pa. Sagot nito na ang atensyon ay nanatili sa computer. Napaawang ang mga labi ni Yasmin. Tila nauulit lang ang eksena sa pagitan nila ng binata. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong ibalik lahat ng alaala sa kanya o nagkataon lamang ang lahat. Wala sa sariling naglakad pabalik sa pwestong dalaga, habang si Michael naman pasimpeng pinag-aaralan ng kilos niya. Sige lang, magpanggap ka lang Yasmin. Nangingiting bulong niya. Pinauwi na sa bahay si Michael, sakay ng kotseng minamaneho ni Miguel. Nang mapatingin siya sa gilid ng kaling malapit sa ospital. Itigil mong sasakyan. Aniya sabay kabig sa manibela na hawak ng maliit ni Miguel. Nabigla siya at napaapak sa preno. Nauntok si Michael at nagkaroon ng maliit na injury sa noo. Natarantang bumaba si Miguel. Inalalayan siya papasok ng ospital. Panay ang linga niya sa paligid hanggang sa mapansin niya si Ivan na nakaupo sa pasilyo. Animo may hinihintay. Sinadya niyang dumaan sa bahaging mapapansin agad siya ni Ivan at nakailang akapang pa lamang siya palayo, agad na siyang tinawag nito. Bayaw! Sumisigaw na hinabol siya nito. Nakakalot ang noong humarap siya sa binatilyo. Pero agad naman siya nitong sinunggaban ng yakap. Kuya, ikaw nga. Mahigpit ang yakap sa bewang niya. Ivan, bakit nandito ka na naman sa ospital? Tanong niya nang bumitaw ang binatilyo. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Ivan at barahantong naupo. Sumunod namang naupo sina Miguel at Michael. Matapos makausap si Ivan, nagpaalam na sila bago pa sila maabutan ni Yasmin. Matapos mapatingnan ang dumugong noo, tuloy ang umalis ang dalawa. Napangiti pa si Michael habang binabalik-balikan sa alaala ang mga sinabi ni Ivan. Yasmin, humanda ka sa akin ngayon. Nangingiting sabi pa niya. Napasulap naman sa kanya nakangiti rin si Miguel. Boss, sama kong 10 dyan. Biro pa nito. Sira ka talaga. Aniya na hindi maalis ang pagkakangiti. Naratna ni Yasmin na maraming pagkain sa ospital. May mga supot din na gamot na nakapatong sa mesa. Muling bumalik sa alaala niyang pagkakataong tulad noon. Bumaling siya sa kapatid, hawak ang mga supot ng gamot. San galing ang mga to? Seryosong tanong niya. Ate, bakit ba nagagalit ka? May nakita ko kaninang dati kong kaibigan. Pinautang niya ako ng pambili ng mga yan. Sagot ni Ivan. Napansamanang itinigil ang pagsusubo ng matanda at tumarap sa kanya. Biglang natigilan si Yasmin. Napatingin sa matanda na nooy nakatingin din sa kanya. Yasmin, ano bang problema, apo? Halos pabulong ng sabi nito. Wala po, Lola. Huwag niyo po akong alalahanin. Nabigla lamang po ako. Pilit ang iting nilapitan niya ito at tinalikan sa noo. Nang gabi rin yun, umuwi ng bahay si Yasmin. Tahimik sa labas ng bahay. Binuksan niyang ilaw at nagliwanag ang buong kabahayan. Dumiretso siya sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Hindi niya pansin na isang aninong nagkukuble sa gilid ng aparador malapit sa kama. Hanggang sa makatapos siya maglinis ng sarili. Binuksan niya ang aparador. Kumuha ng damit pamalit. Nakapagbihis na siya nang biglang kumislot ang anino nagkukuble sa gilid ng aparador. Ngunit hindi yon pansin ng dalaga.
Akmang tatalikod na siya at hihiga sa kama, na mula sa likuran may biglang magtakip sa bibig niya. Nagpamiglas ang dalaga hanggang sa mabawal sila sa kama. Nanlaki ang mga mata niya na magtamang kanilang mga paningin. Isang nakakalokong tingin ang pinukol ang binata sa kanya. Wala ka pa rin bang naaalala? Pilyong tanong nito na hindi umalis sa pagkakadagan sa kanya. Buong persang tinulok niya palayo si Michael at mabilis siyang tumayo. Nanatili namang nakatihaya to sa kama habang nakatingin sa kanya. Bakit ka umalis na lang bigla noon? Seryosong mukhang tanong nito. Hindi umimik si Yasmin sa halip, iniwan niyang binata. Akmang lalabas siya ng bahay nang biglang hablatin ni Michael ang kanang kamay niya. Lumapit ito at humarap sa kanya. Tinitigan siya sa mga mata at saka muling nagtatanong, bakit ginagawa mo to sa akin? Gumuhit ang lungkot sa mukha ng binata. Maluha-luha ang mapupungay nitong mga mata habang nakatitig lamang sa kanya. Hindi nakakilos ang dalaga hanggang sa unti-unti nilapit itong mukha sa kanya at barahan siyang hinalikan sa noo. I miss you. Usal nito kasabay ng pagyakap na mahigpit sa kanya. Pilit siyang kumakawala sa pagkakayakap ng binata, subalit lalo lang humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Marami ka pang hindi nababayarang utang sa akin. Ngayon na araw ng paniningil ko, bulong pa nitong lalo nakapagpakaba sa kanya. Inalagaan kita nang may sakit ka, kaya wala na akong utang sa'yo. Naggagalit-galitang sagot niya. Napangiti naman ng binata na kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Bahagya nitong pinisil ang kanyang baba at akmang hahalikan siya sa labi nang bigla siyang umiwas. Bakit ganyan ka nang sumagot sa akin ngayon, ha? Nakangiti ang tanong pa ng binata. Alam ko ng lahat ng plano mo sa akin. Narinig ko kayo nag-uusap ni Miguel noon. Naluluha pa mga matang sabi niya na nakatingin diretso sa binata. Lalo lang napangiti si Michael sa revelasyong iyon ng dalaga. Bahagya niyang nilapitan ng dalaga. Ano bang alam mong plano ko sa'yo? Tanong niya na lalo pang pinapungay ang mga mata. Sumusobra ka na, ha? Asar na aktong itutulak niya ito na muli siya nitong halikan sa mga labi. Nanlaban ng dalaga hanggang sa mapagod siya at unti-unting sumuko. Dahan-dahan namang tumigil at kumalas sa pagkakayakap ang binata. Umalis ka na, sigaw niya rito pero hindi natinig ang lalaki na nooy nakatayo lang sa harapan niya. Sinabi ng umalis ka na. Muling sigaw niya habang pilit itinutulak palabas ang binata. Pero sa halip lumabas, pumesto ito at nahiga sa upuang kawayan na nasa may sala. Nakahalokip-kip pa ito at pinikit ang mga mata. Good night, babe. Nanunoy ang sabi pa nito. Asar na tumalikod ang dalaga at bumalik sa kwarto. Dahil walang pintuan ng kwarto, abot tanaw din nila ang isa't isa. Mag-uumaga na nang maupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan niya ang dalaga. Naalimpungatan naman ang dalaga at mahigpit na yumakap sa kanya. Nakangiti namang niyakap niya rin ito. Hindi pa siya nasiyahan at nag-selfie pa siya habang nakayakap sa kanyang dalaga. Maluwang ang pagkakangiti niya habang pinagmamasdan ng picture nilang dalawa. Sa cellphone, mamimiss ko kayo. Kung didistansya ko sa'yo, nakangiti pang sabi niya. Bago umalis, sinigurado niya munang nakalak at secure ang buong kabahayan bago niya tuluyang iwanan ang natutulog pang si Yasmin. Mag-aalas 8 na magising ang dalaga kaya nagmamadali siyang tumayo at tumiretso na sa banyo. Pagkalabas ng banyo, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok kaya mabilis siya nagbihis at tinungo ng pinto. Bumungad sa kanya ang nakangising si Miguel. Bit-bit ang isang cup ng kape at isang supot. Pinabibigay ni Sir Michael. Nang maiabot ang dalang almusal, nagmamadali na rin tong umalis. Ilang minuto na rin nakatayo malapit sa pinto si Yasmin at tatyan siya ni Michael. Tatayo ka lang ba dyan buong maghapon? Halos mapaigdad siya nang bigla itong magsalita mula sa likuran niya. Seryoso mukha nitong naunang pumasok sa loob ng opisina. Wala namang kibong sumunod siya sa binata. Sakto nilapag na niya ang bag niya sa upuan nang biglang magsalita ang binata. Yasmin, makikuha mo nga mga aklat ito sa library? Seryosong sabi nito habang iniabot sa kanya ang isang maliit na papel na listahan ng mga libro. Kinuha niyang papel at walang imik na lumabas ng opisina. Habang naglalakad patungong library, tila nakalutang ang dalaga. Hindi niya inaasahan na malamig na makakitungo ni Michael sa kanya. Easy ka lang, Yasmin. Huwag na huwag ka magpapa-apekto sa kanya. Bulong niya sa sarili. Nang marating ang library, agad niyang hinanap ang mga librong kailangan ng amo. Halos hindi na makita ang mukha niya sa hawak niyang libro na makumpleto na yung listahan. Hirap man, pilit niyang iniakyat sa fourth floor ang mga librong dala.
Pawis na pawis ang dalaga nang marating niya ang bungad ng opisina. Lumingali nga siya taghintay ng mapaparaang tao na maaaring tumulong sa kanyang magbukas ng pinto. Ngunit ilang minuto rin na nakalipas, wala pa rin napaparaan sa gawing iyon ng opisina. Butil-butil na ang pawis niya at ngalay ng kanyang mga kamay, ngunit di pa rin nagbubukas ng pinto si Michael. Aktong ibababa na niya sa sahig ang mga libro nang biglang bumukas ang pinto. Matalim ang tingin ni Michael sa kanya. Hindi alintanang hirap niya. Ibalik mo na yan sa library. Hindi ko na yan kailangan. Maring utos ito na agad nang lumabas ng opisina kasunod si Miguel. Baka sa mukha ni Miguel ang pag-aalala sa kanya. Nilingon pa siya nito at sinenyasan upang alamin kung okay lamang siya. Bahagya siyang ngumiti at tumango kay Miguel. Malayo ng dalawa nang muling bumalik sa library ang dalaga. Isa-isa niyang ibinilik sa libro sa shelves at parang wala nangyari muli siyang bumalik ng opisina. Dahil inaakala niyang wala roon si Michael, dumiretso siya sa harapan ng mesa nito kung sa nakapatong picture frame. Ngingiti-ngiti ka pa dyan, matapos mo akong pahirapan? Ani niya habang diludurot, tinatapik niya ang picture nito. Nangingiti naman si Michael, na noon pala'y nakayukulang sa ilalim ng mesa habang pinupulot ng mga nilipad na papeles. Sinadya niyang magtagal sa ilalim upang marinig pa ang iba pang sasabihin ng dalaga. Tama lang na hindi ako nagpautos sa'yo, unggoy ka? Asar na pinitik pa niyang mukha nito sa larawan. Matapos niyang pagdiskitahan ng picture sa ibabaw ng mesa, naglakad na siya pabalik ng sariling mesa. Hindi pa siya nakakalayo na makarinig siya ng tunog. Napaligot siya at napansin ang mga kamay na nakakapit sa mesa hanggang sa unti-unti niyang matanaw ang ulo ng tumatayong si Michael. Patay! Usal niya kasabay ng pagngiwi ng kanyang mukha. Blanco ekspresyon sa mukha nitong nakatingin sa kanya habang inaayos ang nagusot na damit. Naninigas man pilit niyang inihakpa ang kanyang mga paa patungo sa kanyang mesa. Hindi niya narinig pa magsalita si Michael. Hapon na nang muli siyang utusan itong bumalik sa library at mag-print ng ilang documents. Inakala niyang madali lang iniutos ito kaya excited siyang sumunod. Pero gano'n na lamang ang panlalumo niya na mapag-alamang nagloloko palang printer. Pasado 6:00 na hindi pa rin siya natatapos sa pagpiprint dahil marami pang pagkutkot niya rito kaysa pagpiprint nito. Sa opisina na may napapangiti pa si Michael habang sinusulyapan ang kanyang relo. Kamusta na kaya siya? Doon. Nangingising sabi pa niya. Maya-maya pa'y umakit ang gwardya at kinatok siya. Sir, isasara ko na po ba ang main gate? Tanong nito. Saglit siyang natigilan. Muli siyang sumulyap sa kanyang orasan. Mag-aalas 8 na ng gabi hindi pa rin bumabalik si Yasmin. Napakunot ang noon niya. Matapos bigyan ng instructions ang gwardya, agad siyang bumaba at tinakbo ang library. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya. Pabigla niyang binuksan ang pinto. Natanaw niya si Yasmin na nakaupo at nakaduktok na sa mesa. Halos takbuhin na niya ang paglapit sa dalaga. Yasmin! Natarantang niyugig niya ang dalaga. Ngunit hindi ito kumikilos. Hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin. Abot-abot na ang kabog ng dibdib niya. Biglang umingit ang dalaga, tila umayos ng pwesto. Bigla siya napasandal sa dingding habang kalong-kalong ang dalaga. Napangiti pa siya na napailing nang ma-realize niya na nakatulog lamang pala ito. Matapos yung pagdikit-dikite ng mga upuan, inihiga niya ng maayos ang dalaga. Inabad ang suot niyang coat at kinumot niya rito. Tahimik niyang pinagmasan ng dalaga na halatang napagod sa buong maghapon. Mukhang malayo nang narating niya sa panaginip niya. Nangingiti pang sabi niya. Muling umingit ang dalaga at ibiniling ang ulo, pero hindi pa rin to nagmulat ng mga mata. Hindi niya naginising pa ang dalaga. Pumesa rin siya malapit sa paanan nito at tumukdok sa bangko hanggang makatulog na rin siya. Kinabukasan napaigtada lang si Yasmin nang biglang maalimpungatan. Mag-aalas 8 na ng umaga at laking gulat niya na mapansin niyang nasa library pa rin siya. Agad niyang napansin ang coat na nakabalot sa kanya at ang natutulog sa may gawing paanan niyang binata. Hindi rin siya umuwi. Bulong niya habang maingat na bumaba sa upuan. Na makababa, binalingan niya ang binata. Kinumot niya rin to ang coat na kinumot ito sa kanya noong nagdaang gabi. Isa-isa na nagdatingan ng mga empleyado kaya agad nang kumilos ang dalaga at bumalik sa opisina. Saktong paparating naman si Miguel na napakunot pang noon na makita siya. Hindi ka umuwi? Agad tanong nito na mapansin ang suot niyang damit. Ngiritian niya lang ito at nagmamadali na siyang pumasok ng opisina para magkubli sa iba pang kasamahan. Nagigising si Michael nang masilaw siya sa sikat ng araw na tumatago sa bintanang salamin.
Agad niyang tinapunan ng tingin ang kinahigan ng dalawa, ngunit wala ito roon. Akmang tatayo siya nang dumaustos pababa ang coat na nakapatong sa likuran niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mukha at nagmamadaling tinungo ang sariling opisina. Saktong bubuksan niyang pinto nang bigla, nagsalita si Miguel. Hindi ka na rin umuwi? Nanlalaki pa ang mga matang tanong nito. Agad niya tong silenyasan na tumahimik at saka siya lumingali nga sa paligid. Hindi niya papasok mga opisina si Miguel. Aray ko naman, boss. Reklamo nito nung halos itulak na niya papasok. Ano bang ginawa ninyong dalawa? Bakit dito kayo natulog? Agad na tanong ni Miguel na makabuelo. Hindi umimik ang dalawa, kaya lalong napaisip si Miguel. Nanlalaki pa ang mga mata nito na maisip ang posibleng ginawa nilang dalawa. Pero agad na kumontra si Michael sa kung anong tumatakbo sa isip ni Miguel. Uy, teka, mali ang iniisip mo ha? Angil ng binata na sarigondahan naman agad ni Yasmin. Uy, nagkakamali ka. Wala kaming ginagawa. Natulog lamang kami. Nauutal pang sabi niya. Tila, lalo namang nakaya mga mata ni Miguel habang nagpapalit-palit ang tingin sa kanilang dalawa. Tumigil ka na nga dyan? Miguel, ang dumi niyang utak mo ha? Nakatulog ka siya sa library habang nagpiprint. Tapos sinintay ko siya magising pero nakatulog din ako. Naasar pang kwento ng binata. Ikaw mo nga kami ng damit para hindi mag-isip ng kung ano ng mga tao sa labas. Aniya habang iniabot ang susi ng kotse kay Miguel. Agad nang tumalilis si Miguel upang umuwi sa bahay ng dalawa. Matapos ang 2 oras, bumalik to dala mga damit. Napakunot ang noon ni Yasmin nang iabot ni Miguel ang mga damit niya. Paano mo nakuha ang mga to? Pinakuha ko kay Ivan. Nakauwi na sila kahapon ng lola mo. Talaga? Pero ba't di ko alam? Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo kahapon eh. Pinaayos sa akin ni Sir ang lahat. Bigla siya nang patingin sa direksyon ni Michael na nooy nagkukunwaring ambala sa kinukuhang damit mula sa paper bag. Nakaramdam naman si Miguel at agad nang iniwanan ang dalawa. Salamat. Aniya na makalapit sa mismong harapan ng table ng binata. Magbihis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Sagot ito at di man lang siya tinapunan ng tingin. Saglit niyang tinitigan ng binata na ang buong atensyon nasa kinukutkot na paper bag at saka siya marahang umurong papalayo sa mesa nito. Di niya napansin pa ang pagsulyap ito sa kanya. Na makalabas ng banyo, agad niyang nalanghap ang amoy ng masasarap na pagkain na nakahain sa maliit na lamesita. Mauna ka lang kumain. Narinig niya pang sabi ni Michael na nooy nagmamadaling pumasok ng comfort room para magbihis. Takam na siya sa nangaakit na amoy ng pagkain, ngunit di niya pa rin magpatiuna. Ilang minutong tumagal sa banyo si Michael at nagkuskus pa ito ng buhok nang lumabas. Namula ang mukha ng dalaga sa sobrang hiya. Hindi niya na kasi naisip maligo dahil wala naman siyang sariling bahay. Bakit namumulang mukha mo? Agad na tanong nito nang maupo sa mismong tapat ng kinaupuan niya. Wala po. Maikling sagot niya na hindi makatingin ng tuwid sa kaharap. Kumain na tayo. Hindi tumitingin sa kanya si Michael habang patuloy lamang sa pagsubo. Nakaramdam tuloy siya ng guilt. Sorry po sir. Mahinang sabi niya habang kanyang ulo'y nakatungo sa sahig. Napatigil sa pagsubo si Michael at napatingin sa kanya. Sorry for what? Kunot ang noong tanong nito. Nagutom po kayo ng dahil sa akin. Dugtong niyang di pa rin tumitingin sa kanya. Kumain ako kagabi. Hindi lang kita ginising. Sagot itong itinuloy ng pagkain at tinalamingan pa sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng lungkot. Sa nanlalamig na trato sa kanya ng binata, bumibigat ang loob niya sa tuwing hindi siya nito pinapansin. Matapos malamnan ang tiyan, agad na siyang tumayo at bumalik sa kanyang mesa. Naiwan si Michael na palihim pang sumulyap sa kanya. Nang makarating sa mesa, biglang tumunog ang telepono na agad din niyang sinagot. Boses ng isang babae ang narinig niya na naghahanap kay Michael. Ipinasa niyang tawag sa telepono malapit sa mesa ng binata. Sir, may tawag po kayo. Mitchell daw po ang pangalan. Sabi niya nang muling dumapit dito. Sabihin mo wala ako. Maikling tugon nito na nagpatuloy na sa pagkain. Nakunik ko na po sa inyo, sir. Alanganing sagot niya. Hindi nagustuhan ni Michael ang ginawa niya. Matilim ang tinging ipinukol nito sa kanya bago sinagot ang telepono. Busy ako. Agad nabunga nito sa telepono at mabilis na ibinaba.
Next time, itanong mo muna sa akin bago ka mag-connect ng call. Mariing sabi nito. Napayo ko ang dalaga upang ikubli ang nanginginig na luha sa kanyang mga mata. Napasulyap sa kanya si Michael. Nakaramdam to ng guilt kaya agad tong lumapit at kinabig siya pasubsob sa dibdib nito. I'm sorry, nabigla lang ako. Anito kasabay ng paghimas sa kanyang likod. Hindi nakakilos ang dalaga, ngunit tinig niyang malakas sa kabog ng kanyang dibdib. Bagay na malimit na niyang maramdaman sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak. Papalayo ang binata. Nagtama ang kanilang paningin. Ilang segundo silang nagtitigan hanggang sa siya na mismong umiwas. Excuse me, sir? Aniya na nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwang nakaawa ang mga labi ni Michael. Napabuntong hininga ang binata habang ang mga matay nakatanaw sa pinto kung saan lumabas ang dalaga. Heist, ano ba kasing dapat kong gawin? Naiiling pang sabi niya. Nang makabalik sa opisina si Yasmin, hindi niya na nakita pa si Michael. Pinagpatuloy na lang niya ang mga trabahong iniwan nito para sa kanya. Mag-aalas 6 na makarating siya sa bahay. Malayo pa lang dinig na niya ang mga tawanan na nagmumula sa loob ng bahay. Bahagyang napakunot ang noon niya, nakangiting bumungad sa pinto. Pero napawi ang ngiti na makita niya si Michael na siya palang kakwentuhan ng kanyang lola at kapatid. Ano pong ginagawa niyo rito, sir? Agad na tanong niya at di na nagawa pang ibaba ang dalang bag. Natigilan naman si Michael at di agad nakasagot. Ano ba namang tanong yan, Jasmine? Natural din na dalaw ako. Giit ng lola niya na bahagya pang tinapik sa hitang katabing binata. Nakabuntot lang si Yasmin habang naglalakad si Michael papunta sa kotse. Na makalapit ng sasakyan saka lang to bumaling sa kanya. I will go ahead. Pumasok ka na sa loob. Blanco ekspresyon sa mukhang sabi nito na akmang bubuksan ang pintuan ng kotse nang magsalitang dalaga. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, pero sana ito ng huling pagpunta mo rito. Nagdilim ang mukha ni Michael. Asar na bumaling daw sa kanya. Inawakan siya nito sa isang kamay at inila siya papasok ng kotse. Ano ba tayo? Kinakabahang tanong niya. Mag-uusap tayo. Maikling sagot nito. Ilang saglit pa tumigil na sa tapat ng condo unit ng binata. Bakit kailangan pag dito tayo mag-usap? Pwede namang sa bahay na lang. Lakas loob na tanong niya. Pero sa halip na sumagot, umikot lang ito. At pinagbuksan siya ng pintuan saka siya muling hinila paakyat. Nang nasa mismong tapat na sila ng pintuan, siya mismong pinipindot nito ng passcode. Alanganing pinindot niya ang mga numerong dati pa niyang alam. Magkasunod silang pumasok sa loob nang hindi nag-iimikan. Hindi mo ba itatanong kung bakit hindi ko na pinalitan ng passcode? Basag nito sa katahimikan. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Mariing sabi ng dalaga. Bakit pa ganyan ka? Iniisip mo ba talaga na kaya kitang paglaruan gaya ng inaakala mo? Ganun ba kasama ang dating ko sa'yo na kaya kitang saktan? Mariing sabi nito na ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Alam mong malimit ako magpalit ng passcode ng pinto, pero bakit sa palagay mo kinip kong passcode na alam kong kabisado mo? Hindi ba dapat na yun para malaman mong hinihintay kitang bumalik? Nasa halos 3 taon na wala ka, umaasa pa rin ako na isang araw, mararatan kita naglilinis ng bahay ko at naghihintay sa akin? Muling humakbang ang binata papalapit sa kanya, ngunit nanatili lang siyang walang imik. Sabihin mo sa akin kahit konti na wala kang nafe-feel para sa akin. Anito tumawak pa sa magkabilang balikat niya. Ngunit umiwas lang ng tingin ng dalaga. Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na si Lola. Anito sabay hawi sa kamay ng binata. Napabuntong hininga na lang ang binata habang tinatanawang papalabas sa dalaga. Dang gabing iyon, inaya niya mag-inom si Miguel sa bar. Nagpakalasing siya hanggang sa tuluyan siyang ibulwak ng alak. Kinabukasan, bumangon siyang sapos-sapong ulo. Tinungo niya ang drawer at kumuha ng paracetamol. At pagkatapos naganda na siya papasok sa opisina. Papasok pa lang madilim na ang mukha ng binata kaya lahat ng nginig na lumapit sa kanya. Miguel, sumunod ka sa akin. Aniya kay Miguel na nadaanan niya sa hallway. Agad namang bumalikwas ito at nagmamadaling sumunod sa kanya. Yes, boss? Anito na makapasok sila sa loob ng opisina. Hanapan mo ng bagong posisyon si Yasmin sa ibang department. Hindi ko na siya kailangan pa dito. Seryoso ang mukhang sabi niya.
Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa kanyang narinig. Sigurado ka? Si Yasmin ayaw mo na dito? Muling tanong niya na tinapunan pa ng tingin ng dalaga na napatingin sa kanila. Hindi ko na kailangan ng assistant dito sa loob. Kung gusto mo ipasama mo siya sa HR department, sila nang bahalang mag-assign dito sa loob, sa kanya sa ibang posisyon. Seryosong sagot pa ng binata. Tahimik na tumayo si Yasmin, nagligpit ng mga gamit. Pero boss, muli pa sanang aapela si Miguel, ngunit tinaas na ng binata ang kanang kamay at itinaboy na siya papalabas. Tahimik na tinulungan ni Miguel si Yasmin na magligpit at pagkatapos ay siya na mismong personal na naghanap ng bakanting pwesto para dito. Yasmin, okay ka lang ba? Tanong ni Miguel na tinuturing na rin niya ang kaibigan. Okay lang po ako, Boss Miguel. Matamlay na sagot ang dalaga at pilit pinasisigla ang boses. Kapag nagka-problema ka dito, sabihin mo agad sa akin, ha? Bilin pa nito bago siya iniwan, matapos niya ipakilala sa bago niya mga kasama. Naging maayos naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanya, lalo na sa mga lalaking hindi tinagong paghanga sa kanya. Sa wakas, nagkaroon din ng muse ang admin department, biro ni Emard na isang supervisor. Halos mamula na ang buo niyang mukha sa sobrang hiya sa mga biro ng mga to sa kanya. Naku, mukhang bet ka ni Sir Ernard, girl. Bulong ni Ali, nakatabi lang ng mesa niya. Niritian niya lamang ito, bilang tugon at pinagpatuloy na rin niya ang pag-aayos sa kanyang mga gamit. Samantala, bumalik naman si Miguel sa opisina ni Michael. Ano bang nangyari sa inyo ni Yasmin? Bakit di kayo nagkikibuan? At bakit bigla mo na lang siyang pinalipat ng pwesto? Usisan nito kay Michael. Hindi na ako komportable kasama siya, lalo't tahasan niya na akong tinatanggihan kagabi. Seryoso mukhang sabi niya. Binaba niya ang hawak na papeles sa mesa at saka tumanaw sa labas sa salaming dingding. Sinabi mo bang mali ang pagkakaintindi niya sa narinig niya noon? Muling tanong ni Miguel na lumapit pa at bahagyang sumandal sa gilid ng mesa. Oo, pero wala naman siyang reaksyon sa mga sinabi ko na parang wala siyang narinig. Tinanong ko siya kung may feelings din ba siya sa akin, pero hindi siya sumagot. Basta na lamang siya umalis. Napakulot ang noon ni Miguel na animoy nag-iisip. Napasulip naman sa kanya si Michael. Bakit? Aniya na mapansin ang kaibigan. Weird lang kasi. Sure kasi ako na gusto ka rin niya. Parang ang babaw lamang kasi kung yun lang ang narinig niyang naging dahilan niya sa paglayo niya sa mahabang panahon. To think na nag-explain ka na naman sa kanya. Dugtong pa nito. Bigla rin natigilan si Michael pero wala na siyang maisip na dahilan para lumayo ang dalaga sa kanya. Baka nga tama ka na kailangan kong tumingin sa iba. Lalang lumamlam ang mga mata niya at muling naupo, nagpatuloy sa ginagawa. Awang-awa si Miguel sa kaibigan pero wala siya magawa para dito. Batid niya kung gano'n ito kamahalang dalaga dahil isa siya sa inutusan nitong maghanap noon sa dalaga hanggang sa kusa na lang siyang bumitaw at sumuko sa tagal ng panahon. Miss Yasmin, pakapirmahan naman to kay Boss Michael sa itaas. Utos sa kanya ng supervisor na si Ernard. Nagaan na lang iniabot niya ang folder ng mga papeles. Malapit sa hallway na dadaanan niya ang peso ni Miguel. Initian niya lang ito at tumiretso na siya sa opisina ni Michael. Gumuhit ang pilong ngiti sa mukha ni Miguel na sinadya siyang ilagay sa posisyon na lalang magpapaliit ng mundo nila ni Michael. Blanco mukha ng binata na ang kamarap sa kanya. Boss, pakapirmahan daw po, sabi ni Sir Ernard. Halos pabulong na sabi niya, sabay lapag ng mga folder. Sino ka mo? Si Ernard? Nakakunot ang noong tanong niya. Yes po, maikling sagot niya. Sino nag-assign sa'yo sa kanya? Mataas ang tono ng boses nito na tumayo pa at umikot malapit sa kanya. Si Sir Miguel po, kaswal na sagot niya. Miguel? Narinig niyang bulong nito, naratang nagpipigil ng galit. Diyan ka lang. Narinig niyang sabi nito at agad nang lumabas ang silid. Miguel, sumunod ka sa rooftop. Mariing utos niya. Nangingisi namang sumunod to sa kanya. Pagdating sa itaas, akmang sasapakin siya ni Michael na mabilis naman niyang na-anticipate. Bakit na naman ba? Patay mali siyang tanong ni Miguel. Bakit sa dami ng pupestuhan, doon mo pa siya sa babaerong yun nilagay? Sigaw nito sa kanya. Sinong siya? Kunway tanong niya. Pwede ba? Alam mo kung sinong tinutukoy ko.
Nanggigigil na sagot ng binata. Bakit apektado ka ba? Kaya ko ba ayaw mo na sa kanya? Bakit nagkakaganyan ka? Seryosong tanong niya. Wala akong sinasabing ayoko na sa kanya. Ang ayoko lang ay makasama siya sa isang opisina. Mariing sagot niya. Pare, kung mahal mo pa siya, huwag mo siyang itutulak palayo sa'yo. Mas dapat na malapit lang siya sa'yo para nababantayan mo siya. Payo pa nito sa kaibigan. Pero hindi niya nga ako gusto. Sagot ng binatang tinakip pa sa mukha mga kamay. Sa halip na magpaka-down ka, bakit di mo na lang alamin kung bakit siya biglang umayaw sa'yo? I am sure may mabigat siyang dahilan. Sabi ni Miguel na nagtaas na rin ang boses sa kanya. Napabuntong hininga ang binata. Sige, kunin mo mga gamit niya sa ibaba at doon na lamang ulit siya sa akin. Sabi ni Michael na agad na siyang tiralikuran. Napabagsak ang balikat ni Miguel. Tinanaw na lang ang papalayong kaibigan. Sira na talagang ulo ng isang yon. Naiiling pang sabi nito sabay ngiti. Masiglang bumaba si Miguel. Hinakot muli ang gamit ni Yasmin. Sir, pasensya na. Nagkamali ako na intindi sa utos ni boss. Kunway sabi niya kay Arnard na nakalukot ang Noah habang pinapanood siyang magligpit. Sayang naman. Crush ko pa naman si Miss Yasmin. Tahasang pag-amin nito. Wala boss. Sabi ko teka na yun. Nakangising sagot niya at nagmamadaling umalis at umiwas sa lalaki. Nagulat si Yasmin na makita niyang ibinalik ni Miguel ang lahat ng gamit niya. Sir? Nakakunot ang noong sambit niya. Ayaw ni Sir na doon ka. Dito ka na lang daw ulit. Maikling sagot ni Miguel. Nasaan siya? Aniya na luminga pa at tinrap si Michael. Nagpapahangin lang siguro sa labas. Maikling sagot ito at iniwan na siya sa dati niyang pwesto. Na makabalik sa opisina si Michael, puspusan itong nagtrabaho. Hindi rin niya ito nakikitang lumalabas para kumain. Tanging kape lang ang tinitimpla niyang nagsisilbing pagkain ito sa buong maghapon. Nang sumunod na araw, Sir, hindi po ba kayo kakain? Hindi na siya nakatiis at lakas loob na siya nagtanong. Ilang araw na rin kasi itong dukdok sa trabaho at kapansin-pansin na rin ang pangangayayat nito. Okay lang ako. Ikaw na lang kumain kung nagugutom ka. Sagot ito at di lang siya tinapunan ng tingin. Nang gabing yun, nagbantay siya sa labas ng building at tinintay niya ang paglabas si Michael. Ngunit hindi niya na napansin ang paglabas ng binata dahil nakatalugan na niya ang paghihintay habang nakaupo siya sa bench malapit sa isang puno. Mag-aalas 11 na ng gabi nang maramdaman niya ang mahihinang patapik sa braso niya. Ma'am, bawal po matulog dito, sabi ng gwardyang nakakita sa kanya. Napabalikwas pa siya na malalang hinihintay. Kuya, may tao po ba sa loob? Tanong niya sa gwardya. Yung mga nasa game department na lang po, ma'am. Sagot ito na ang tinutukoy ay mga grupo ng game developer na may tinatapos sa presentation. Bigla siyang napatayo sa kinaupuan. Lumabas na ba si Sir Michael? Nanlalaki pa ang mga matang tanong niya. Yes, ma'am. Mga 30 minutes na po nakaalis si Sir. Nagtatakbo palabas ng company si Yasmin. Agad na pumara ng taxi. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng condo unit ni Michael. Sumilip siya sa orasan. Mahigit 1 oras na nakalilipas matapos itong lumabas ng opisina. Mariin muna siyang pumikit bago niya sinimulang pinutin ang code. Agad naman nagbukas ang pinto. Hindi pa rin niya binabago ang passcode. Bulong niya sa sarili. Maingat siyang pumasok upang di makalika ng anumang ingay. Bigla siya natigilan nang matanaw si Michael na nakasubsob sa mesa habang isang kamay ay hawak ang bote ng alak. May kuanang pumitik sa puso niya sa kahabag-habag na ayos ng binata. Ganito kaya siya sa araw-araw? Bulong niya sa sarili. Inayaan niya lang sa ganong posisyon ang binata habang iniinit niya ang binili niyang pagkain para dito. Nang may ayos ang lahat, naglakas loob na siyang gisingin to. Boss, kumain muna po kayo. Sabi niya kasabay na mahinang pagtapik sa braso nito. Umungol lang ito at bahagyang kumilos dahilan upang tuluyan itong makadukdok sa sahig. Maagap namang nasa po ni Yasmin ang mukha ng binata. Kumain ka na, please? Nangiyak-ngiyak na bulong ni Yasmin. Dahan-dahan nagmulat ng mga mata si Michael habang kalong-kalong niya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Iniangat itong kanang kamay at tinawakan ng kanyang pisngi. Yasmin, totoo bang nandito ka? Usal nito kasabay ng paghima sa kanyang pisngi. Kailangan mong kumain, pumapayat ka na. Ani ang pilit inaangat at tinutulungan makatayo ang binata. Ngunit hindi pa sila halos nakakatayo. Yumakap na to sa kanya na mahigpit.
Kumala siya mula sa mahigpit na pagkakayakap ng binata. Kumain ka muna. Hindi kumikilos si Michael na nooy nakatitig lamang sa kanya. Kumain ka na sabi. Aniya sabay abot ng kutsara tinidor sa binata. Nagmulat ito ng mata at tumarap sa kanya. Nag-aalala ka ba sa akin o nagigilty ka lang? Halos pabulong ng tanong nito. Hindi umimik ang dalaga. Sa halip kumutsara siya ng pagkain upang isubo iyon. Pero blanco lang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Peace naman, kumain ka na. Naluluhang pakiusap ang dalaga na hindi pa rin kumilos ang binata. Huwag kang mag-alala. Wala namang maninisi sa'yo kung sakali mang mamatay ako sa gutom. Sarkasikong sagot ng binata. Hindi na umimik pa ang dalaga na napabuntong hininga na lamang. Ilang segundong katahimikan pa ang lumipas at maya-maya tumayong binata at naglakad papasok sa kwarto. Mabilis na kumilos si Yasmin. Patakbong niyakap mula likuran ng binata. I'm sorry. Tanging naiusal niya kasabay na mahigpit niyang yakap sa binata. Bahagyang natigilan ng binata. Unti-unting humarap sa kanya. I'm sorry kung naduwag ako at hindi kita ipinaglaban. Dugtong niya ng ulo'y nakatungo sa sahig. Ano ang ibig mong sabihin? Kulot ang noong tarong ng binata na magangat siya ng paningin. Pero hindi kumibo ang dalaga. Nagkausap pa kayo ni Papa? Nanlalaki ang mga matang tanong ng binata. Marahan siyang tumango. Noong araw na narinig ko kayong magkausap ni Miguel, yun din ang mismong araw na kinausap ako ng Papa mo. Hindi na hinintay pa ni Michael ay iba pa niyang sasabihin at agad na siya tong kinabig at niyakap na mahigpit. Kalimutan mo na ako naman ang sinabi sa'yo ni Papa. Bulong ng binata. Napanatag naman ang loob niya sa sinabi niyo ng binata. Bakit pa hindi ka kumakain? Gusto mo na bang mamatay, ha? Nakalabing tanong niyang bumitaw sa binata. Nangingiti namang muli siyang kinabig at niyakap na mahigpit ng binata. Nag-aalala ka ba ng sobra? Bulong pa nito. Pero sa halip sumagot, isang pinong kurot sa tagiliran ang iniabot niya sa dalaga na mahigpit ding yumakap sa kanya. Kinabukasan maluwang ang pagkakangiti ni Michael habang pinagmamasa ng dalagang natutulog sa tabi niya. Good morning, baby ko. Nakangising bunga dito nang magmulat siya ng mga mata. Nakangiting iniunat niya ang kanyang mga braso at sinilubong na mahigpit na yakap ang binata. Bagay pala sa mga damit ko eh. Nakangiting sabi ng binata habang sinisipat ang mahabang t-shirt at pajamang suot niya. Pinisil-pisil niya ang pisngi ng binata at saka mabilis na ginawaran ng halik sa pisngi. I love you. Nangiti naman si Michael sa sweet gesture niya at gumanti rin to ng halik sa pisngi. I love you too. Tugon nito. Pagdating sa opisina, narat na nilang naghihintay ang isang babae kay Michael. Finally, nagkita rin tayo, Michael. Bungan ng babae na agad pumalapot sa leg ng binata at mabilis sumalik sa labi nito. Nabigla si Michael sa ginawa ng babae at hindi na niya nagawa pang umiwas. Napasilap siya sa direksyon ni Yasmin na noon masama ang pagkakatitig sa kanya. Nagpatiunang pumasok sa opisina ng dalaga at sumunod naman ang dalawa. Miss, pwede bang pakitimpla mo kami ng kape? Utos ng babae kay Yasmin na makapasok sa loob ng opisina. Masama ang mukhang tumalikod siya para kumuha sana ng kape ngunit agad naman siyang nahila pabalik ni Michael. I'm sorry, Mitchell, pero hindi siya taga-timpla ng kape dito. Sabi ng binata at umakbay pa sa kanya. She's my girlfriend. Nakangiting dugtong nito. Oh, I'm sorry. Sagot ng babae na latang nagulat sa narinig. Napangisi naman si Yasmin na nooy nakatayo sa tabi ng binata. Nang magpaalam ng babae agad niyang hinarap ang nagtatampong si Yasmin. Peace! Nakangiting sabi pa niya sabay halik sa pisngi ng dalaga. Peace mo mukha mo. Sagot ito sabay tadyak sa paa ng binata. Iika-ikang hinabol siya ni Michael hanggang sa mabutan siya nito sa elevator. Babe naman! Anito na maagap na hawakan na isang kamay ng dalaga. Wala naman akong gusto sa babaeng yun eh. Ikaw lang naman ang gusto ko. Ani ang pilit isinisiksik sa kanatatayo ng dalaga. Mukhang ang wala kang balak kalasin ng kamay niya. Kaya nakapulupot sa'yo. Sagot ng dalaga. Pilit kinakalas ang pagkakahawak ng binata sa isang kamay niya. Hindi mo na yan makakalas. Relax at tila nangiinis pang sabi ng binata. Hanggang makalabas sila ng elevator. Ay hindi na nga ito bumitiw pa sa kamay niya. Habang naglalakad ay binunot ito ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng sekretary.
Hello Miguel, pakiclear ang schedule ko today, may kailangan akong ayusin. Narinig pa niyang sabi ng binata. Pagkatapos ay, inila na siya nito papasok sa kotse. Saan mo ba ako dadalhin ha? Nalulukot ang muka. Natanong niya. Ipapakilala kita kay Papa. Sagot ng binata at bahagya lang siyang tinapunan ng tingin at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Makaraan ng ilang minuto, tumigil na rin ang sasakyan. Napakunot ang noon niya nang pumasok sila sa isang kolumbaryo. Nagtataka man, tahimik yata nilang sinundan ng binata hanggang sa tumigil ito at tumarap sa kanya. Bumati ka kay Papa. Sabi nito na itinutukoy ang urn na nakalagak sa tapat na mismong kinatatayuan niya. Nasa loob to na isang maliit na kwadradong salamin, katabi ng picture frame na may larawan ng binata at kasamang kanyang ama't ina. Nanlaki ang mga mata niya na maalalang mukha na matandang nakausap niya noon, na nagpakilalang ama raw ng binata. Ito nga mismong matandang nasa larawan ngayon at katabi ni Michael. Wala na pala siya? Malamlam ang mga matang tanong ng dalaga. Marahan lang tumango ang binata at umakbay sa kanya. Papa, nandito na po kami ni Yasmin. Alam ko na po ngayon ang ginawa ninyo. Pagpapakilala nito sa kanya habang nakaharap sa pinaglalagakan ng abon ng matanda. Maling na naman ang pagkaintindi mo sa sinabi ni Papa sa iyo dahil hindi niya gustong layuan mo ko. Ang gusto niya lang yung magiging maayos ako kapag nawala na siya. Malungkot ang mga matang kwento niya. Natatandaan mo pa ba kung anong eksaktong sinabi niya sa iyo? Dugtong pa niya na hindi inalis ang pagkakatitig sa dalaga. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon na binitawan niya. Ikaw bang babaeng gusto ng anak ko? Ano ba sa tingin mo na gustuhan niya sa'yo? Sa tingin mo ba makakatulong ka sa pag-unlad niya? O baka naman pabigat ka lamang sa kanya? Kung katulad ka lang din ng mga nakaraang babaeng dinedate niya, mas mabuti pang huwag ka na makipagkita sa kanya. Hindi ang tipo niyong gusto ko mapangasawa ng anak ko. Kwento niya na ginaya pa kung paano sinabi ng matanda ang mga linyang iyon. Natatawa namang niyakap siya ng binata. Hindi ka naman kasi katulad ng mga babaeng dinedate ko dati. Bakit naiisip mong katulad ka rin nila? Tanong nito nang bumitaw sa kanya. Wala ka nga sa kalingkingan nila eh. Tingnan mo nga yung damit mo, masyadong simple. Yung mukha mo wala man lang kahit konting make-up. Nangaasar pang sabi ng binata. Ah, ganon. Wala pala ako sa kalingkingan nila. Napipikong sagot ng dalaga at nagpatiuna na maglakad pabalik sa kotse. Nangingiti naman ng binatang sumunod sa kanya. Nakasimangot pa rin to na maabuti niyang naghihintay sa tabi ng kotse. Gusto ko mag-date tayo mamayang gabi. Sunduin mo ako ng 7:00. Seryosong sabi ng dalaga. Pigil ang ngiting tumangulang ang binata at inalalayan na siya hanggang makapasok siya sa kotse. Galit ka ba? Tanong niya na pilit ibinabaling sa kanyang mukha ng dalaga na nakatingin lang sa kabilang side ng kalsada patalikod sa kanya. Pero sa halip na humarap, pumihit pa ito patalikod sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ng bahay, nagmamadaling bumaba ang dalaga, kaya agad ding bumaba ang binata at sinilubong siya sa kabilang pinto. Ano bang problema? Tanong ni Michael na kanilong siya sa magkabilang bisig habang ang mga kamay nakahawak sa bubungan ng kotse. Wala. Kunot ang noong sagot niya. Napabuntong hininga lang ang binata at saka ibinaba ang mga kamay. Okay, sige. I'll see you later. Kamusta mo lang ako kay na Lola at Ivan? Nang makaalis ang binata, agad namang pumara ng taxi si Yasmin, papunta sa mall. Namili siya ng damit na isusuot para sa date nila ni Michael. Inawakan niya isang pink dress na hanggang tuhod ang haba. Medyo daring ang pagkakadesign ng damit na halos makakita ng kanyang dibdib. Ma'am, ayan po. Bagay na bagay sa inyo, lalo po kayong gaganda dyan. Sabi pa ng sales lady. Matapos niyang maisukat, agad na niyang pinabalot ang damit. Eksaktong 7:00 na ng gabi na matapos siya mag-ayos ang sarili. Panay antigan niya sa oras, ngunit di pa rin dumarating si Michael. Eksakto mag-8 nang marinig niyang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan ng binata. Lola, aalis po muna kami ni Michael. Paalam niya sa matanda at saka siya lumabas. Sa kotse, nanlaki ang mga mata ni Michael na makita ang suot at itsura niya. Nagmamadali itong bumaba habang inuhubad ng suot na coat at agad na ibinalot sa dalaga. Ano ba yung suot mo, ha? Kunot ang noong tanong niya na lumingalinga upang masigurong walang ibang nakakakita. Bakit? Hindi ba ganito ang suot ng mga babaeng dinedate mo? Sagot ni Yasmin na agad tinanggal ang coat at ibinalik sa kanya. Napatapik naman sa noo ang binata. Nagsiselos ka ba? Nakangiting sabi niya na hinawakan pa magkabilang balikat ng dalaga at marahang inilapit sa kanya.
Nakasimangot lang ang dalaga at di tumitingin sa kanya. Bahaga pa siyang lumapit at tinalikan sa noo ang dalaga. Binibiro lang naman kita kanina. Di mo naman kailangan maging katulad nila para magustuhan ko. Dahil ang pagiging simple at natural mong nagustuhan ko sa'yo. Unti-unting nagtaas ng tingin ng dalaga. Sinilubong ang tingin niya. You don't have to feel insecure dahil sayo lang ako, miss. Nakangiting sabi niya na pinisil pang baba ng dalaga. Nangiti na rin si Yasmin. Nahihiyang yumakap sa kanya. Paano ba yan? Hindi na matutuloy ang date natin. Bulong ng binata. Agad naman bumitaw sa pagkakayakap ang dalaga at saka humalukip-kip na animoy batang nagtatampo. Natawa naman ang binata at muling ibinalot sa kanyang coat at inaya siya pabalik sa bahay. Magpalit ka muna ng damit at magmura ng makeup bago tayo umalis. Sabi niya lang habang naglalakad. Nakakainis ka talaga. Naaasar na sabi ng dalaga. Sige na, wag nang makulit. Marahan niya pang itinulak ang dalaga papasok sa kwarto. Nasa kwarto na noon at nagpapahinga si Lola kaya hindi na niya inabala pa. Isang gabi, dumating si Michael sa bahay ni Yasmin at inayos siyang manood ng fireworks display sa Pampanga. Nasa kalagitnaan na sila ng panonood nang mapansin niya ang pagiging balisa ng binata. Panay ang silip ito sa cellphone na animoy may hinihintay. Babe, okay ka lang ba? Halos pasigaw ng sabi niya o pamarinig siya ng binata. Masyado na kasing maraming tao at maingay, kaya hindi na rin halos sila magkarinigan. Ngumiti lang to at sumenyas ng okay sa kanya. Maya-maya pa'y muling may umilaw sa langit at tabo ang salitang, Will you marry me, Yasmin? Nagsigawan ng mga tao at nagpalingalinga upang alamin kung nasa ng lalaking nagpo-propose. Bahagyang kinabahan si Yasmin na makita ang pangalang nakasulat na halos katunog rin ng name niya. Natatawang humarap siya kay Michael. My God, babe, akala ko name ko yun. Mapait nang hindi naman na sinukli ni Michael. Sa sandaling iyon, gustong turugin si Miguel na nawalpak sa spelling ng name ni Yasmin. Aamin na sana siya sa dalaga nang bigla namang may nag-react ng babae na may pangalang Yumi. Muli, nagsigawan ng mga tao. Naagaw ang atensyon ni Yasmin. May isang pares kasing gumitna ang nag-propose ang lalaki. Pwisit ako nagbayad dun Asar na bulong ng binata. Habang pauwi sa Maynila, iniisip pa rin ni Michael ang pumalpak na plano nila ni Miguel. Okay ka lang ba, ha? Muling tanong ng dalaga na yumakap sa kanang braso niya. Yeah, maikling sagot niya. Nang maihatid na ang dalaga, sa kanya naman tinawagin si Michael. Grabe ka naman, Miguel. Bakit Jasmine na nag-display na name sa fireworks? Salubog niya kay Miguel na pinasunod siya sa bar. Sorry pre, tinawag ko lang kasi sa tropa ko yun Urgent naman kasi yung naisip mo. Anitong tumabi na sa kanya at umorder na rin ng beer. Gusto mo next year ulit? Personal ko nang pupuntahan. Nakangising hirit pa nga nito. Sapakin kita dyan Aktong tatayo ang binata at sasakapakin nga siya. Natatawa namang umiwas si Miguel. Plan B na lang tayo. Muling hirit na to. Buong magdamag nag-isip ang dalawa ng plano para sa kanyang wedding proposal. Kinabukasan inaya naman niya sa park si Yasmin. Habang nagpapahinga sila't nakaupo sa isang bench, abala naman si Miguel sa paghanap ng mga batang kakailangan nila sa proposal. Muling napansin ni Yasmin ang pagiging balisa ng binata. Panay kasiling nga ito na animoy may hinahanap. Sino bang hinihintay mo? Hindi na siya nakatiis at nagtanong na siya. Wala. Sagot nito na panay pa rin ang lingon. Maya-may napansin niya ang mga batang may hawak na lobo na naglalakad, papalapit sa direksyon nila. Nabuhayin siya ng loob na matanaw ang mga bata. Nakangating bumaling siya kay Yasmin habang hinihintay niya ang paglapit ng mga bata. Pero ilang saglit pang lumipas, wala nang isang batang lumapit sa kanila. Napakunot ang noong muli niyang hinanap si Miguel. Mula sa malayo na tanaw niya si Miguel na pinagkakatuwaan ng mga batang may hawak ng lobo. Napakamot na lamang siya sa ulo. Palpak na naman. Bulong niya sa sarili. Dinig na dinig ni Yasmin ang sinabi niya, kaya agad tong tumingin sa direksyon kung saan ito nakatingin. Natanaw niya si Miguel na isa-isang kinukuha ang mga lobo sa mga batang nagtatakbuhan. Hindi ba kakamukha lang? Sagot ng binata na agad siyang binatak papatayo. Oh, saan tayo pupunta? Nakakunot ang noong tanong niya habang hila-hila ng binatang isang kamay niya. Umuwi na tayo. May kailangan pa kasi kayong ayusin sa office. Seryosong mukhang sagot nito. Pagkatapos niyang maahit ng dalaga, muli siya nakipagkita kay Miguel sa bar. Boss, pasensya na. Tinakbo ng mga bata mga lobo Mabuti na lang nabawi kong singsing. Napakamot pa sa ulong bungad ni Miguel.
Naiinis na nilawangan ni Michael ang pagkakabuhol ng necktie at saka mabilis tumagok ng beer. Wala namang imik si Miguel na makikiramdam lamang sa katabi. Matapos mag-usap mo rin naman nakabuo ng plano ang dalawa. Miguel, siguraduhin mo lang na hindi ka sasabit this time ha. Kapag ito sumabit pa, sasasandihin talaga kita. Nanlalaki pa ang mga matang sabi ng binata. Napalunok naman si Miguel sa babalang ibinigay ng kaibigan. Makalipas ang 3 araw, muli, inayang kumain sa labas ni Michael si Yasmin. Habang kumakain, kapansin-pansin ang pagkabalisa ng binata. Makailang beses din tong tumayo at nag-CR. Samantala sa kitchen, ang mismong manager pa ng restaurant ang nag-prepare ng strawberry shortcake na gagamitin ni Michael para sa proposal para masiguradong hindi na ito papalpak. Nang mailagay ng singsing ay biglang tumunog ang cellphone ni manager kaya't saglit tong lumabas para makipag-usap. Mapansin ni Miguel na tapos nang kumain. Ang dalawa, agad na niyang tinawag ang isang waiter na para-paraan malapit sa kinaupuan niya. Ilang saglit pa tatanaw na ni Michael ang waiter, dalang isang buong custard cake. Napatapik sa noo si Michael, sabay tanggal ang pagkakabuhol ng necktie. Sumulyap siya sa gawing kinaupuan ni Miguel na nooy nakangiting kumakaway sa kanya at sumisenyas ng okay. Ngunit pinandilatan niya lang to ng mata at pasimpleng inambaan ng suntok. Napakunot ang noong bumaling si Miguel sa waiter na may dala ng cake. Halos lumawa ang mata niya na makitang mali ang cake na daladala nito. Nagmamadaling tumayo si Miguel para sana habulin ng waiter pero huli na ang lahat dahil naibaba na nito sa table ang cake. Wow, favorite ko yan! Excited na sabi ng dalaga. Boss, nagkamali ka yata. Hindi custard cake ang in-order nila. Sabi ni Miguel at tinangka pa sanang ibalik sa waiter ang cake. Napansin naman ni Michael ang pagsimangot ng dalaga, kaya pinigilan niya na sa kamay si Miguel at sinenyas ang ibalik sa mesa ang cake. Alanganin namang muling inilapag ni Miguel ang cake sa mesa. Sige, pakuha na lang din natin yung strawberry shortcake na in-order natin, boss. Hirit pa ni Miguel na pilit pa rin isinasalbang plano. Sige, bahala kayo. Sagot ng dalaga na ang atensyon nasa hiniwang cake. Muli, nabuhay ng loob si Michael na nooy butil-butil na ang pawis. Nang bumalik ang waiter, dala na nito ang strawberry shortcake na ipinahanda nila. Boss, pasensya na po kayo. Hindi ko po... Mabilis na takpan ni Miguel ang bibig ng waiter upang hindi na ito makapagsalita pa. Okay na yun, ayos na. Aniya na bahagya pang itinulak pa palayo ang waiter. Miguel, dito ka na rin umupo. Kunin mo na lang food mo sa table mo. Narinig niya ang sabi ni Yasmin. Napalagok ng tubig sa baso si Michael. Pinandilatan ng mata si Miguel. Akbang tatayong muli si Miguel nang pigilan siya ni Yasmin. Dito ka na. Saluhan mo na si Michael sa strawberry cake. May allergy kasi ako sa strawberry. Sa narinig, biglang dumulas ang siko ni Michael na nooy nakatukod sa mesa. Napangisi si Miguel na agad ding napalagok ng tubig sa baso. Sabit again. Mangiyak-ngiyak na sabi pa nito habang nakatingin kay Michael. Naaasar na sinipa nitong paa niya. Napansin naman agad ni Yasmin ang namumuong tensyon sa pagitan ng dalawa. Nag-aaway ba kayong dalawa? Kunot ang noong tanong ng dalaga. Naku, hindi. Baka naasiwa lang si boss na nakikishare ko ng table sa inyo. Sige, lilipat na ako ha. Enjoy lang kayo dyan. Nakangising sabi ni Miguel na binuhat ng buong cake upang ibalot sa waiter. Boss, ako nang bahala dito. Pahabol pang sabi niya kay Michael na nooy hindi na umiimik. Sa condo unit ni Michael sila tumuloy pagkatapos sa restaurant. Tahimik lang to hanggang sa makapasok sila sa loob. Pabagsak na naupo ito sa sofa at malamlam ang mga mata. Inaabot ang kamay niya at tinila siya paupo. Okay ka lang ba? Tanong niya kasabay ng pagsalat niya sa noo at leeg nito. Pagod lang siguro ko. Mahinang sagot nito na inihilig ng ulo sa balikat ng dalaga. Ilang minuto pang lumipas at narinig na niya ang mahihinang paghilik ng binata. Bahagyan nitong sinulyapan at hinimas sa pisngi. Nanatili sila sa ganong posisyon hanggang sa maalimpungatan at magising ang binata sa sunod-sunod na pagtunog ng buzzer. Kapwa sila napatingin sa pinto. May inaasahan ka bang bisita? Tanong niya rito. Bahagya lang tong umiling at tinungo ang pinto. Boss, ito nang... Hindi na naituloy pa ni Miguel ang sasabihin nang biglang sumulyap si Yasmin. Babalik na lang pala ako, boss. Agad na sabi nito at agad ibinalik sa bulsa ang singsing. Okay lang, ibigay mo na sa akin. Sabi nito at tinilahad na ang kamay. Nag-aalangan naman si Miguel na muling ilabas ang singsing dahil nooy nakatingin pa rin sa direksyon nila si Yasmin. Lumingon si Michael kay Yasmin at pagkatapos bahagya siya nagkumbli
upang di makita ni Yasmin ang inaabot ni Miguel. Anong napaka-importanting bagay ang dinaan ni Miguel sa ganitong oras? Tanong niya na makalapit ang binata. Secret! Nakangiting sagot lang nito. Sabay silip sa suot niyang relos. Bakit di mo ako ginising? Napasarap palang tulog ko. Sabi niya tinabihan na ang dalaga. Pagod na pagod kasi itsura mo kaya hindi na kita inabala pa. Sagot ng dalaga na inihilig pa ang ulo sa balikat niya. Hindi ka ba hahanapin ni Lola? Bulong ng binata. Bumaling siya sa binata at ngumiti. Para sa naman ang ngiting yon? Tanong ng binata na umayos ng pagkakaupo at humarap sa kanya. Nagtamang kanilang paningin ng ilang segundo at akmang hahalikan na siya ng binata nang bigla siya magsalita. Ilabas mo na kasi. Nakangiting sabi ng dalaga sa nilahad ng kamay sa kanya. Napakunot ang noon ng binata. Ang alin? Patay mali siyang sagot niya. Para hindi ka na ma-stress, sige na, ibigay mo na. Giit ang dalaga na dalawang kamay pang nilalahad. Ano nga kasi yun? Naniningkit pa mga matang sabi niya na hindi pa rin nagpapatinag. Sa tingin mo talaga wala akong ideya sa mga ginagawa mo lately? Nakangiting sabi ng dalaga. Pinisil pa ng mariin ang magkabilang pisngi niya. Napahagat naman sa ibabang labi ng binata at saka tumitig sa kanya. Ano ba kasing iniisip mo? Sige nga, Aber. Ano sa tingin mong bala kong gawin? Tanong nito habang di bumibitiw ng tingin sa kanya. Magpapropose ka, di ba? Kaya akin na yung singsing nang matapos na. Nakangiting sabi pa ng dalaga na muli, inilahad ang kamay sa kanya. Napabunghalit ang tawang binata. Halos mamilipit to kakatawa. Joke ba yon? Tanong pa nito. Nainsulto si Yasmin sa ginawang pagtawa ng binata kaya agad nawala ang ngiti sa mukha nito. Patuloy lang sa pagtawa si Michael at hindi na yung nagugustuhan ni Yasmin. Madilim ang mukhang tumayo ito at nagmamadaling lumabas. Patakbo namang sumunod ang binata. Agad naman nagsara ang elevator na makasakay. Ang dalaga kaya mabilis ang tinakbo ang hagdanan. Sakto na sa ground floor na siya na mag-abot sa ni Yasmin. Nahawakan niya to sa isang kamay, ngunit mabilis na nakaalpas. Alanganing oras na noon kaya wala na ring halos sasakyan na dumaraan. Yasmin! Sigaw niya sa dalaga na hilam na sa luha habang tumatakbo sa kalsada. Ngunit hindi man lang to huminto at lumingon sa kanya. Halos ilang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa nang biglang may sumulpot na bike sa kanto at bahagyang nahagip ang binata. Napatapon siya sa gilid ng kalsada kasabay ng pagsadsad ng bike. Narinig ni Yasmin ng malakas na tunog kaya napatigil to at lumingon sa direksyon niya. Agad naman lumapit sa kanya ng driver ng bike, ngunit kinindatan niya ito at sinenyas ang umalis. Michael! Sigaw nito na patakbong lumapit sa kanya. Naabutan siya nito nakatihaya sa kalsada at walang malay. Michael, gumising ka! Umiiyak na sigaw ng dalaga, ngunit hindi pa rin kumikilos ang binata. Tulong! Tulungan ninyo kami! Halos nag-hysterical na sigaw ng dalaga. Huwag ka maingay. Nakikisi ang mga tao. Nakangising sabi ni Michael na agad na nagmulat. Napaawang ang mga labi ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mukha ng binata kaya isang mariing sapak sa dibdib ang inabot niya sa dalaga. Akmang tatayo na ito nang pigilan niya. Teka lang, tulungan mo naman akong tumayo. Nangingiwing sabi ng binata. Nagpaunlak naman ang dalaga. Inalalayan siya na dahan-dahang tumatayo. Tulungan mo naman ako maghanap. Muling ungot nito na panay ang tingin sa lapag. Ano bang hinahanap mo? Tarong ng dalaga na nooy nakalalay sa kanya. Basta, magharap ka rin. Sabi nito na pasimping inihulog ang singsing sa bandang paanan ng dalaga. Ayun pala eh. Kunway sabi niya sabay pulot sa singsing. Napatingin ng dalaga sa hawak niya at ang lalaki ang mga matang tumingin sa kanya. Marahang inabot niya ang kanang kamay nito at sinuot ang singsing. Buong pagmamahal tiningnan niya ang dalaga. Naluluha naman tong yumakap sa kanya na mahigpit. Nakakainis ka talaga. Bulong nito na halos sakalin na siya sa higpit ng pagkakayakap. Hindi mo ba muna ako tatanungin? Nakalabing tanong ng dalaga nang bumitaw sa kanya. Sorry, na-excite ako eh. Nasuot mo na kaya yes na yun. Natatawang sabi ng binata. Hanggang sa huli, sablay pa rin no? Nakangiting sabi pa ng dalaga. O sige na nga, uulitin ko na lang. Sabi nito na kanway babawiin ang suot niyang singsing. Natatawa namang tinago niya sa bandang likuran niya ang kanyang kanang kamay upang di nito makuha ang singsing. Napangiti ang binata at agad siyang kinabig at niyakap na mahigpit. I like it when you smile that way. Bulong ito na inangat pang kanyang mukha at mabilis na nakahalik.
I love you. Nakangiting sabi nito habang nakatitig sa kanya. I love you more. Masayang sagot ng dalaga. Isang masayang kasalan ang nangyari sa dalawa. Mahal naman nila ang isa't isa dati pa. Nagkaroon lang sila ng misunderstanding, di man nila akalain. Magkikita pa sila ulit. Talagang sila lang talagang nakatadhana sa isa't isa. Lumipas man ng 3 taon, hindi yun hadlang para magsimula silang muli sa pagmamahalang na udlot noon. Pero ngayon, ready na silang harapin kung anumang pagsubok na dumating. Makalipas ng ilang buwan, nabuntis na si Yasmin. Lubos ang saya ng mag-asawa, lalo na't magkakaroon na sila ng anak. Naging mas masayahin si Michael kapag naiisip niya ang maganda niyang asawa. Tapos blessing pa yung nalalapit na panganak nito. Magiging isang buong pamilya sila. Mas nagkaroon ng kahulugan lahat ng sacrifices niya noon. Swerte niya dahil mabait siyang asawa at mahal na mahal niya ito. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa kanila, alam niyang kaya nilang lampasang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang kwentong Ang Mayamang Binata, Umibig sa Tindera ng Kakanin. Sana po'y muli ninyong subaybayan ang susunod pang mga uploads. Thank you po sa lahat ng sumuporta sa story na ito. Ingat po kayong lahat.